Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1468-75. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Henderson, sa kabilang banda, ay mabilis ding tumugon. Ang labanan ay magaganap sa larangan ng pagsasanay makalipas ang 10 araw. 10 araw. Kailangan niya pa ng ganoon katagal para maghanda. Matapos marinig ang tugon ni Henderson, sumimangot kaagad si Alvin. Sa totoo lang, hindi lang si Alvin ang naguguluhan tungkol dito. Maging ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte na naghihintay na manood ng palabas ay hindi rin maiwasang matarante rin. Gusto ni Senior Brother Henderson na makipaglaban kay Senior Brother Alvin sa loob ng 10 araw. Hindi ba huli na iyon? Siguro ang martial technique na nililinang ni Senior Brother Henderson ay malapit nang magkaroon ng breakthrough. Siguro. Mukhang natatakot din si Senior Brother Henderson na si Senior Brother Alvin. Nagkusa siyang maglabas ng imbitasyon sa tunggalian, ngunit talagang kinaladkad ito ng napakatagal bago ang aktwal na labanan. Iyan ay hindi kakaiba. Tandaan na ang oras na iyon, kailangan lamang ng isang segundong si Senior Brother Alvin upang patayin si Fred. Ang lakas ni Senior Brother Alvin ay tiyak na hindi mas mababa kaysa kay Senior Brother Henderson. Tama. Imposible rin para sa kahit na si Senior Brother Henderson na patayin si Fred gamit ang ganoong paraan sa isang imbitasyon ng death duel. Sa ngayon, ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay umabot na sa isang yugto ng bulag na pagsamba sa lakas ni Alvin. Kahit na si Henderson ay isang powerhouse na nagre-rango sa ika-66 sa Earth Rankings at naging pangatlo sa Outer Court na ranking ng Moon Illumination Sect, mayroon silang mas mataas na opinyon tungkol kay Alvin sa pakikipaglaban kay Henderson. Hindi dahil pinatay ni Alvin si Fred isang buwan na ang nakakaraan, ngunit dahil natalo niya ang isang disipulo sa loob ng korte sa isang galaw lang. Ang tunggalian na iyon ay lubos na nagtaas ng dignidad ng kanilang mga panlabas na korte. Isang alagad sa labas ng korte na tinatalo ang isang alagad sa loob ng korte. Gaano kaluwalhati iyon? Ganoon kalaki ang tiwala mo sa akin. Nang malaman ni Alvin na ang grupo ng mga disipulo sa labas ng korte ay may labis na pananampalataya sa kanya, hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait habang naisip niyang mag-set up ng isa pang taya. Gayunpaman, pag-isipan ito, kahit na nag-set up siya ng isa pang taya, malamang na wala ng tataya. Siyempre, alam din ni Alvin na walang magtatakda ng pastahan para sa ganoong ordinaryong mapagkaibigang tunggalian. Kahit na may gumawa, walang maglalagay ng taya. Dahil sa katotohanan na ang isang mapagkaibigang tunggalian ay hindi maglalagay sa buhay ng isang tao sa linya, ang mga transaksyon sa ilalim ng talahan na yan ay maaaring isagawa. Kung actress ako, uurong ka rin. Para sa magkaibigang tunggalian sa pagitan ng dalawang kalaban, maaari silang magsanib puwersa sa taong naging bankero para sa sugal at kumita ng malaki. Walang taong tanga, kaya syempre, walang handang tumaya sa gayong sugal. Si Arnold at Lex ba ay nasa closed-door cultivation? Hinanap ni Alvin sina Arnold at Lex at napansin na sila ay nasa closed-door cultivation. Hindi ko rin sila nakita sa huling pagkakataon sa death duel sa pagitan namin ni Fred. Baka nasa closed-door cultivation na sila simula noong huling pagkakataon at hindi pa rin lumalabas. Ang dahilan kung bakit hinanap ni Alvin silang dalawa ay higit sa lahat ay gusto niyang ibalik ang merit points na hiniling sa kanya ng kanyang guro na si Clark na ingatan kina Arnold at Lex. Pinlano niyang bigyan ang bawat isa sa kanila ng 50,000 merit points, ibigay ang buong 100,000 merit points na ibinigay sa kanya ni Clark sa kanilang dalawa. Kung tutuusin, hindi naman siya nagkukulang sa merit points. Gayunpaman, dahil ang dalawa sa kanila ay nasa closed-door cultivation, maaari na lamang siyang maghintay hanggang sa susunod na pagkakataon. Nang malapit nang bumalik si Alvin sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda upang magkaroon ng isa pang buwan ng cultivation, isang inimbitahang bisita ang nagpunta upang hanapin siya. Ikaw ba? Ang hindi imbitadong panauhin ay hindi pamilyar kay Alvin. Tutal, minsan na rin silang nagkita. Ito ay walang iba kundi ang isa sa dalawang matipunong lalaki mula sa tirahan ng Grand Elder sa labas ng korte, si Johnny.
Alvin, narinig ni Elder Dorian na lumabas ka na sa iyong closed-door cultivation at gusto kang imbitahan sa kanyang tirahan para makipag-chat. Hindi nagpatalo ang lalaki sa paligid ng bush. Inimbitahan ako ni Elder Dorian para makipag-chat. Natigilan si Alvin. Wala siyang ideya kung bakit siya hahanapin ni Johnny dahil ito ay isang kalakalan lamang sa pagitan nila sa huling pagkakataon, at isang pata sa pagitan ng isang mamimili at isang nagbebenta. Maliban doon, wala siyang kinalaman kay Johnny. Pakiusap. Ang matipunong lalaki ay tumingin kay Alvin sa paraang nagsasabing, kung hindi ka lalakad, babuhitin kita kaagad. Sige. Kahit na walang ideya si Alvin kung bakit siya hahanapin ni Johnny, hindi niya tinanggihan ang imbitasyon. Kung tutuusin, nasa outer sect pa rin siya ng Moon Illumination sect at wala itong maidudulot sa kanya kung sasaktan niya si Johnny. Ano man ang mangyari, siya pa rin ang Grand Elder ng Outer Court at kung gusto niyang kalabanin si Alvin, oras na lang para ayusin niya ito. Bukod doon, naguguluhan din si Alvin kung bakit siya hahanapin ni Johnny. Sa muling pagdating sa tirahan ni Johnny, nakilala ni Alvin si Johnny sa ilalim ng gabay ng matipunong lalaki. Nang makita niya si Johnny, ine-enjoy niya ang kanyang tsa sa pergola. Umupo. Matapos sinenyasan ni Johnny si Alvin na maupo, tiningnan niya ang matipunong lalaki na nagdala kay Alvin doon ng makahulugang tingin at matino, umatras kaagad ang matipunong lalaki. Curious ka ba kung bakit kita inimbitahan dito? Tanong ni Johnny. Oo. Tumanggaw si Alvin. Na-curious talaga siya. Nabalitaan ko na tinanggap mo ang imbitasyon ng tunggalian ni Henderson, hindi ba? Tanong ulit ni Johnny. Oo. Pag-amin ni Alvin, bakit? May problema ba? Alam mo ba ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Henderson? Muling tanong ni Johnny. Kung hindi ako nagkakamali, dapat siyang direktang disipulo ng isang elder sa loob ng korte. Tama ba? Hulaan ni Alvin. Bagamat walang chismis tungkol sa background ni Henderson sa outer court, alam ni Alvin na hindi dapat ordinaryo ang kanyang background. Tulad ng Fred dati, walang nakakaalam na mayroon siyang master na isang elder sa loob ng court. Nang maingat na tumingin kay Alvin, sinabi ni Johnny, Henderson's master is the vice sect leader. Vice sect leader. Nang marinig iyon, si Alvin ay natigilan din. Hindi ito ang kanyang unang araw na nasa Moon Illumination sect, kaya tiyak na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng vice sect leader ng Moon Illumination sect. Kahit hindi pa siya ganap na nasa Saint Stage, kahit kalahating hakbang na siya papunta sa Saint Stage. Ang kanyang lakas ay nasa ilalim lamang ng sect leader at ilang iba pang powerhouse ng Saint Stage. Lumalabas na si Henderson ay talagang direktang disipulo ng vice sect leader ng Moon Illumination sect. Tama iyan. Tumanggaw si Johnny. Bagaman ang balitang ito ay medyo nakakagulat, wala naman talagang problema para sa akin, di ba? Ang imbitasyon ng tunggalian na ibinigay sa akin ni Henderson ay isa lamang ordinaryong imbitasyon sa tunggalian at hindi isang imbitasyon ng duel ng kamatayan, sabi ni Alvin na walang pakialam. Bueno, malaki ang pagkakamali mo kung ganito ang iniisip mo. Sa kabila ng katotohanang wala akong ideya kung bakit hindi nagbigay si Henderson ng imbitasyon sa iyo ng death duel, alam kong hindi ganoon ka-simple ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang imbitasyon ng tunggalian na iyon sa iyo, paliwanag ni Johnny. Not that simple. Hindi ko naman siya kilala, kaya paano siya magkakaroon ng away sa akin? Nakangiting umiling si Alvin. Wala kang anumang away sa kanya, ngunit paano kung ikaw at ang kanyang tiyuhin? Tanong ulit ni Johnny. Ang tiyuhin niya. Sino iyon? Naguguluhan si Alvin. Sa ilalim ng naguguluhan na tingin ni Alvin, naglabas ng dalawang salita si Johnny, isang pangalan na nagdulot ng pagkabigla kay Alvin kaagad, Rohan. Rohan. Talaga. Ito ay hindi lihim sa bilog na ito ng mga matataas na opisyal sa sekta, patuloy ni Johnny, ikaw ay mula sa City Governor's Estate ng Mount Hill City at higit pa doon, ikaw ang disipulo ng City Governor ng Mount Hill City, Clark. Siguradong hindi ka pakakawala ni Rohan. Ang dahilan kung bakit kita inimbitahan dito ay dapat na mag-ingat kay Henderson. Henderson ay pamangkin ni Rohan. Tumanggaw si Alvin sa kanyang ulo at kasabay nito, tumayo siya at ipinahayag ang kanyang pasasalamat habang ikinulong niya ang kanyang dalawang kamay sa harap ng kanyang dibdib.
Salamat sa iyong babala, Elder Dorian. Haha. Kung talagang sincere ka, bigyan mo lang ako ng isa pang piraso ng ikaapat na baitang Saint Stone, di ba? Humagalpak ng tawa si Johnny habang kumislap ang isang mapanlinlang na kislap sa kanyang mga mata. Oo, gagawin ko. Si Alvin ay hindi rin maramo. Sa pagtaas ng kanyang kamay, kumuha siya ng 2 Saint Stone sa ikaapat na baitang at 10 Saint Stone sa ika-5 baitang bago inilagay ang mga ito sa harap ni Johnny. Matapos tanggalin ang mga Saint Stones, tumawa si Johnny habang nagtanong, "Sok-sok. Boy, hindi kaya isa ka talagang disipulo mula sa 5-rated force na sumapi sa ating Moon Illumination Sect pansamantala para sanayin ang iyong sarili?" Sa harap ng tanong ni Johnny, ngumiti lang si Alvin at hindi sumagot sa kanya. Kailangan pa niyang panatilihin ang kanyang misteryo sa harap ni Johnny tungkol sa bagay na ito. Ang kahulugan ng misteryong ito ang naging pivot na nagpapanatili sa relasyon nila ni Johnny, na nagpapahintulot sa matanda na matakot sa kanya at hindi maglakas loob na maliitin siya. Kuya Dorian, kung walang ibang usapan, alis muna ako. Pagkatapos niyang magpaalam kay Johnny, umalis siya kaagad. Pagkaalis niya ay biglang lumungkot ang mukha niya. Noong una, akala ko gusto lang ako ni Henderson ng isang normal na friendly na duel sa akin, pero sinong mag-aasam na siya pala talaga ang pamangkin ni Rohan. Ang pamangkin ni Rohan ay nag-issue ng ordinaryong duel na imbitasyon sa akin. Talagang hindi ganoon kadali ang mga bagay. Matapos malaman ang background ni Henderson, sigurado si Alvin tungkol dito. Hindi ito binanggit ni Skyler sa akin. Biglang naalala ni Alvin ang tungkol kay Skyler at agad na sumimangot. Ang unang pumasok sa isip niya ay tinatago ito ni Skyler sa kanya, ngunit sa lalong madaling panahon, bumalik siya sa kanyang katinoan. Marahil kahit si Skyler mismo ay hindi alam ang tungkol dito. Gayunpaman, si Rohan ay may isang pamangkin na may isang vice-sect leader bilang kanyang Panginoon. Bakit kailangan pa niyang matakot at magalit pa sa elder sa loob ng korte na iyon, si Ferlan? Kahit na si Ferlan ay may mataas na posisyon sa inner court ng Moon Illumination Sect, hindi pa rin ito kasing taas ng vice-sect leader, di ba? Si Alvin ay nanatiling tuliro kahit na matapos ang mahabang panahon ng pagninilay-nilay. Kung alam ni Alvin na ang taga-suporta ni Ferlan ay isa sa iilang powerhouse ng Saint Stage sa Moon Illumination Sect, hindi na niya iyon iisipin. Dahil sa background ni Ferlan, kahit na ang ilang vice-sect leaders ay karaniwang hindi maglalakas loob na pumili ng anumang problema sa kanya. Siyempre, iilan lang sa matataas na opisyal na pinakamataas na gumagawa ng desisyon sa Moon Illumination Sect ang nakakaalam nito. Kahit na ang mga elder sa panlabas na court at mga diakono sa loob ng court ay hindi alam ang tungkol dito, lalo pa ang mga diakono sa labas at ang mga alagad ng parehong panlabas at panloob na court. Ang oras ng 10 araw ay katumbas ng 1 buwan sa ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa loob ng 1 buwang ito, ginugol ni Alvin ang kanyang oras sa paglilinang sa ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Nang dumating ang oras, sa wakas ay umalis siya sa 7 Treasures Exquisite Pagoda at sa kanyang maliit na patio, patungo sa malawak na larangan ng pagsasanay sa panlabas na court ng Moon Illumination Sect. Ang larangan ng pagsasanay ay napuno ng mga tinig at hiyawan, na gumawa ng malaking kaguluhan. Maliban sa mga disipulo sa labas ng court na wala sa closed-door cultivation, maraming mga disipulo sa loob ng court ang pumunta din doon, higit pa kaysa sa mga disipulo sa loob ng court na pumunta para panoorin ang labanan sa pagitan nina Alvin at Fred noong 1 buwan. Sa oras na iyon, mahigit 10 alagad lamang sa loob ng korte ang dumating ngunit ngayon, daan-daan sa kanila ang dumating. Ang ilan sa mga disipulong ito sa loob ng korte ay ang mga nakapanood ng pagkatalo ni Alvin kay Norlan, ang disipulo sa loob ng korte, sa labas ng Merit Pavilion noong 1 buwan habang ang ilan sa kanila ay nanood kung paano niya pinatay si Fred na nirerango sa Earth Rankings. Ang natitira ay dumating dahil hinangaan nila ang kanyang katanyagan at gustong panoorin ang mga kakayahan ni Alvin. 1469. Narito si Senior Brother Henderson. Malakas na bulalas ng isa sa alagad sa labas ng korte na may matalas na mata. Ang kanyang boses ay nakakaakit din ng tingin ng lahat ng naruroon sa eksena. Sa ilalim ng mapagbantay na titig ng iba, isang malaki ang katawan, mukhang demonyo ngunit gwapo, ang binata na may marilag na lakad patungo sa kanila.
Ang kanyang berdeng balabal ay lumipad at nagpalabas sa kanya na makinis sa hitsura, walang pigil at matikas. Senior Brother Henderson. Marami sa mga mata ng mga babaeng alagad sa labas ng korte ay kumikinang ng maliwanag na tila sila ay mga gutom na lobo na ngayon lang nakakita ng kanilang biktima. Sa panlabas na sekta, marami sa mga babaeng disipulo sa labas ng korte ang itinuring na si Henderson ang kanilang pangarap na lalaki. Marami ring mga babaeng disipulo sa labas ng korte na nakasimangot at nagsabi, kung ikukumpara kay Senior Brother Henderson, mas gusto ko pa rin si Senior Brother Alvin. Si Senior Brother Alvin ay gwapo sa panlalaki habang si Senior Brother Henderson ay gwapo sa mas malambot, pambabae na paraan. Tama. At saka, mas gwapo si Senior Brother Alvin. Napanaginipan ko pa nga siya kahapon. Nangarap din ako tungkol kay Senior Brother Alvin ilang araw na ang nakakaraan. Pinangarap ko pa na magdala siya ng palanquin na may ika-8 carrier para pakasalan ako. Magpakasal ka. Mangarap ka. Paanong ang isang napakalaking henyo na tulad ni Senior Brother Alvin ay mahuhulog sa isang ordinaryong tulad mo? Sup? Parang mahuhulog sa'yo si Senior Brother Alvin. Walang alinlangan, mas marami ang mga babaeng disipulo sa labas ng korte na nasa panig ni Alvin. Sa isang maikling sandali, nilunod nila ang mga tinig ng mga babaeng disipulo sa labas ng korte na humahanga kay Henderson. Kahit na halos 3 buwan pa lang nasa Moon Illumination sect si Alvin, ang ilang beses na ginawa niya ang kanyang mga galaw sa loob ng sect ay palaging nakakagulat sa buong outer court. Sa kasaysayan ng outer court ng Moon Illumination sect, wala pang taong katulad ni Alvin dati. Iba-iba ang taste ng lahat. Mas gusto ko pa rin si Senior Brother Henderson. Ang isa sa mga babaeng alagad sa labas ng korte ay sumingot sa sama ng loob. Sabay-sabay, muling nagkagulo ang grupo ng mga babaeng alagad sa labas. Sa huli, dahil sa kadahilan ng mas marami silang kakampi, nagawang talunin ng mga admirer ni Alvin ang kay Henderson. Bagamat hindi masyadong pinapansin ni Henderson ang away ng mga babaeng alagad sa labas ng korte, nakinig pa rin siya sa kanilang mga palitan. Sabay-sabay, malamig din siyang ngumuso sa kanyang sarili habang kumikinang ang matalim na kinang mula sa kanyang mga mata. Alvin, magiging lumpo ka na pagkatapos ng araw na iyon. Sa oras na iyon, gusto kong makita kung sino ang patuloy na haanga sa iyo. Medyo nabaluktot ang puso ni Henderson. Bago ito, hindi niya kailanman pinakialaman ang mga babaeng alagad sa labas ng korte at kahit na ipinagtapat nila ang kanilang pagmamahal sa kanya, siya ay nakatutok lamang at hindi kailanman nagbigay ng anumang tugon. Gayunpaman, sa ngayon, nakikita kung paano mas gusto ng karamihan sa mga babaeng disipulo sa labas ng korte si Alvin, hindi niya maiwasang mabalot ng selos na para bang inagaw ni Alvin ang kanyang mga gamit. Narito si Senior Brother Alvin. Nang biglang bumulalas ng malakas ang isang nasasabik na boses, ang mga titig na orihinal na kay Henderson ay lumipat sa lilang figure na mabagal na naglalakad patungo sa larangan ng pagsasanay. Siya ay isang binata na nakasuot ng lila na napakalaki at gwapo. Ang kanyang mapupungay na kilay ay mapanghamon at may ngiti na kasing liwanag ng araw sa kanyang mukha, ganap na naiiba sa malademonyong tingin sa mukha ni Henderson. Ang mukha ni Henderson ay magdudulot ng stress sa isang tao habang ang mukha ni Alvin ay maglalabas ng nakakapreskong pakiramdam. Siya si Alvin. Siya ay 35 taong gulang lamang. Gaano ka bata? Sa grupo ng mga alagad sa loob ng korte na dumating para manood ng palabas, mayroon ding ilang makapangyarihan. Matapang, ginamit nila ang kanilang spiritual secret tactic para imbestigahan si Alvin at agad na nalaman ang kanyang edad na 35 taon. Nang maramdaman ang mga bahid ng espiritual na enerhiya na tumatama sa kanya, napakunot ang noo ni Alvin ngunit agad ding huminahon na parang hindi siya nababahala tungkol dito. Sa ganitong uri ng oras, mahirap para sa kanya na alalahanin iyon. Mayroong hindi bababa sa 20 higit sa inner court na mga disipulo na sumubok sa kanya gamit ang kanilang spiritual secret tactic. Paano na lang kaya siya pumunta para turuan sila ng leksyon isa-isa? Sa ngayon, wala pa rin siyang kakayahan. Para sa mga alagad sa labas ng korte, hindi nalihim ang edad ni Alvin dahil nalaman na nila ito 3 buwan na ang nakakaraan.
3 buwan na ang nakalipas nang sumali si Alvin sa entrance assessment na ginanap ng Moon Illumination Sect, nasuri na niya ang kanyang edad ng mga deacon sa labas ng korte gamit ang kanilang spiritual secret tactic. Alvin. Sa ngayon, ang buong atensyon sa eksena ay nalipat mula kay Henderson patungo kay Alvin sa sandaling dumating ang huli, na naging dahilan upang mamula agad ang mukha ni Henderson. Kahit na hindi alam ng marami sa outer court na siya, si Henderson, ay talagang direktang disipulo ng vice sect leader ng Moon Illumination Sect, pumangatlo pa rin siya sa outer court ng Moon Illumination Sect at isa siyang powerhouse na nasa tuktok ng mortal shedding stage na nagre-rango din sa ika-66 sa Earth rankings. Gayunpaman, ngayon, ang kanyang limelight ay ninakawan ng isang tao na kakapasok lang sa sekta sa loob lamang ng 3 buwan. Paano kaya niya ito matatanggap? Ang isang alagad sa labas ng korte na kakapasok lang sa sekta 3 buwan na ang nakakaraan ay talagang tumanggap ng mga tagay sa labas ng korte na mas malakas kaysa sa isa na natanggap niya na naging isang alagad sa labas ng korte 5 taon na ang nakalilipas na natanggap. Dahil dito, naramdaman niya na ang kanyang dignidad ay nayurakan ng kakilakilabot at lubusan. Ikaw si Junior Brother Alvin. Gayunpaman, nang lumingon si Henderson upang tingnan si Alvin upang batiin siya, ang pait sa kanyang mukha ay nawala ng walang bakas at napalitan ng isang magiliw na ngiti. Siyempre, medyo kakaiba ang magiliw ng ngiti sa malademonyong gwapong mukha ni Henderson. Henderson. Si Alvin ay walang pakialam na sulyap kay Henderson. Hindi mo ba naisip na medyo maaga pa para tawagin mo akong junior brother ngayon? Sa mundo ng martial arts, ang mga mas malakas ay iginagalang, kaya kung lumabas ka na mas mahina kaysa sa akin, hindi mo ba naisip na medyo walang galang na tawagin akong junior brother? Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Henderson, alam ni Alvin na talagang may masamang intensyon siya. Kaya naman, hindi siya nag-abala na maging magalang kahit na ito ang unang pagkakataon niyang makilala si Henderson. Anyway, dahil ito ay isang mortal na awayan sa pagitan nila ni Rohan, at si Henderson ay talagang pamangkin ni Rohan, pareho silang nasa iisang bangka, kaya natural para sa kanya na hilingin na mamatay si Alvin. Sa harap ng Henderson na nakangiti ng peke sa kanya, ang tanging nararamdaman niya ay labis na pagkasuklam. Clamor. Sa sandaling ang mga salita ni Alvin ay lumabas sa kanyang bibig, ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay nagkagulo. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na ang amoy ng pulbere ay magiging napakalakas sa sandaling magkita sina Alvin at Henderson. Ilang sandali pa ay naghinala pa sila kung may antagonism ba silang dalawa sa isa't isa. Hindi rin akalain ni Henderson na magiging ganito kabaliw si Alvin. Sabay-sabay, isang sulyap ng malamig na kinang ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang kinang ay kumislap sa isang segundo at nawala sa isang kisap mata. Gayunpaman, nahuli pa rin ito ni Alvin. Nagmamadali ako. Pasensya na. Gayunpaman, salungat sa inaasahan ng lahat, hindi nagalit si Henderson. Sa halip, humingi siya ng tawad kay Alvin ng may ngiti at saglit, tila siya ang mas malaking tao. Tingnan mo. Ito ang senior brother na si Henderson na labis kong hinahangaan. Tingnan mo kung gaano siya karangal, hindi katulad ng senior brother na si Alvin na hinahangaan ninyo. Sa sandaling nakilala niya si Senior Brother Henderson, agad siyang naging agresibo at gustong makipagtalo sa isang punto hanggang sa kamatayan. Napakabait na tao. Bulalas ng isang alagad sa labas ng korte na humahanga kay Henderson. Petty. Police. Ito ang tunay na ugali ni Senior Brother Alvin. Hindi mo ba alam iyon? Tsaka, simula nang magsalita si Senior Brother Alvin ng mga ganyang salita, halatang may kumpiyansa siyang talunin ang Senior Brother na si Henderson na iyon at maging Senior Brother niya. Sumagot ang isang babaeng alagad sa labas ng korte na humahanga kay Alvin, ayaw itong dalhin habang nakahiga. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang ang hindi mahahalata na pagngisi ay gumapang sa gilid ng kanyang bibig. Kung hindi dahil sa katotohanan na alam niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Henderson, malamang na malinlang siya sa kanyang pagiging mabait. Gayunpaman, sa sandaling ito, bumangon ang pagbabantay sa kanyang puso. Nilamon ni Henderson ang kahihiyan at dinala ang kahihiyan. Ang dahilan kung bakit siya nagbigay ng impresyon ng kahinaan ay upang gawing pababa ang kanyang kalaban upang makapaglansad siya ng parang kidlat na pag-atake sa kritikal na sandali. Sa kasabihan, roll with the punches. Sana mas maging masunurin siya.
Kung hindi, ako, si Alvin, ay hindi isang malambot na persimmon na madaling madurog. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Kasabay nito, sinulyapan niya ng walang pakialam si Henderson bago naglakad papunta sa gitna ng training field at tumingin sa kanya. Magsimula na tayo. Limitado ang oras ko. Kailangan ko pang bumalik sa paglilinang pagkatapos mong talunin ka. Tinatalo ako. Ngumiti si Henderson ng mahina. Mukhang may tiwala ka talaga sa sarili mong lakas. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka rin kumpiyansa. Kung ganoon, wala nang saysay ang laban na ito, di ba? Sige lang at aminin mo na ang pagkatalo, malamig na sagot ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, kahit na nilunok ni Henderson ang kanyang galit at hindi agad sumibol, hindi na niya nagawang maglagay ng magalang na harapan sa harap ni Alvin habang siya ay sumagot ng may seryosong mukha. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa matalas mong bibig, Alvin. Ngayong naranasan ko na ito, talagang tumutugon ito sa reputasyon nito. Matulis na bibig. Napangiti si Alvin at nanunuya, dahil sa tingin mo ay matalas ang aking bibig, kung gayon ay tila hindi mo na kailangan pang gumanti, di ba? Hindi ba't mas diretsyong gawin ang iyong hakbang? Sa tingin mo ba wala nang makakatalo sa iyo sa outer court na ito pagkatapos mong patayin si Fred at talunin ang isang early Saint Rudiment stage na inner court na disipulo? Sa pagharap sa pangungutya ni Alvin, si Henderson na orihinal na walang init ng ulo ay hindi na napigilan ang kanyang galit habang siya ay sumabog ng sabay-sabay. Kahit na ika-79 ka na ngayon sa Earth Rankings, napakahina mo pa rin para makayanan ang isang suntok sa aking mga mata. Dahil gusto mo akong kumilos, kung gayon, gagawin ko ang gusto mo. Nang matapos ni Henderson ang kanyang pangungusap, napangiti siya. Sa pagtaas ng kanyang kamay, lumitaw sa kanyang kamay ang isang parang sanga na may 3 talampakang talam. Bagamat makitid at mahaba ang talam, saktong tuwid ito sa kamay ni Henderson. Habang ibinubuhos niya ang kanyang true energy, nagbugay ito ng matalim na aura. Ang aura na ito ay malayo sa pagiging maihahambing sa isang ordinaryong 3 talampakang talam. Saint Inscription. Sa sandaling naramdaman niya ang pakiramdam ng aura na ito, biglang ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya na ang makitid at mahabang talam sa kamay ni Henderson ay isa ring Saint weapon na may nakasulat na Saint Inscription. Alvin, ipapaalam ko sa iyo sa lalong madaling panahon na talagang wala ka sa paningin ko kahit na mapatay mo si Fred. Habang pumipitik ang talam sa kamay ni Henderson, bigla itong yumuko at tumangay na parang isang matalas na ahas na may matinding flexibility. Sabi mo matalas ang bibig ko, pero hindi ka rin masama. Gumapang ang mock sa sulok ng bibig ni Alvin habang sinasabi niya. Naghahanap ka ng kamatayan. Habang nanlalamig ang tingin ni Henderson, nanginginig ang 3 talampakang talam sa kanyang kamay at naging ganap na tuwid muli sa isang maikling segundo. Sa susunod na sandali, ang kanyang buong pagkatao ay tila napalitan ng isang maikling pagkagulo. Hawak ang 3 talampakang talam sa kanyang kamay, sumugod siya patungo kay Alvin sa isang tuwid na linya kasabay ng paghampas ng espada. 1470. Horizontal Lightning Slash. Ito ang tanging nakakasakit na pamamaraan sa human rank prominent Saint grade martial tactic na nilinang ni Henderson. Sa katunayan, naperpekto na niya ito sa ika-4 na yugto, ang proficient stage. Sa ngayon, habang inihagis niya ang kanyang diskarte sa paggalaw, ang horizontal stride, nakarating siya kaagad bago si Alvin sa isang kisap mata. Ang 3 talampakang talam na kasing kitid ng isang maliit na sanga ay umaagos patungo kay Alvin na parang isang matulis na tinak. Horizontal Lightning Slash. Ang pag-atake na ito ay napakabilis. Napakabilis nito na naging sanhi ng isang matalim na paghampas na umalangaw-ngaw sa hangin. Ang paghampas na ito ay tila kayang tumago sa lahat, dahilan upang ang mga taong nanunood sa gilid ay agad ding natakot. Siyempre, ang ilan sa mga alagad sa labas ng korte na ang mga base ng paglilinang ay mas mababa ay hindi man lang marinig ang matalas na tunog na ito. Gargantuan Taishan. Sa harap ng pag-ataking ito mula kay Henderson, inilabas ni Alvin ang kanyang 1000-mas sword at inactivate ang 1000-mas Saint Inscription. Habang winalis niya ang kanyang espada, para siyang nagtaas ng bundok at inihagis ito palabas upang tumungo sa pag-atake ni Henderson na lumalabas pasulong. Sobra mo ang pagpapahalaga sa sarili mo. Sa harap ng eksenang ito, napangiti si Henderson.
Ang tunay na enerhiya mula sa espada sa kanyang kamay ay pumipintig na parang berdeng mga ahas ng kuryente na kumikiliti sa paligid habang nagbibigay ito ng pakiramdam ng pressure. Sa sandaling lumitaw ang aura na ito, ang mukha ni Alvin ay naging seryoso kaagad. Ang bugzo ng aura na ito ay nagbigay sa kanya ng hindi magagapi na pakiramdam. Katulad ng espada na nasa kamay ni Henderson, bigla itong sumailalim sa nakakapanghinang pagbabagong anyo sa sandaling ito at naging walang talo. Dumagundong. Ang Thousand Mass Sword ay humiwas sa kalangitan at dinala nito ang isang serye ng dumadagundong na ingay na umaagos patungo sa horizontal lightning slice ni Henderson. Ang horizontal lightning slice ni Henderson, sa kabilang banda, ay naglakbay sa isang paalang na linya mula sa simula hanggang sa katapusan, na walang intensyon na umiwas man lang habang ito ay dumiretso sa Thousand Mass Sword na itinaas ni Alvin at ibinagsak pababa. Sa harap ng malawak na espada na matapang na tumakas dito, wala man lang itong takot. Sa wakas, ang espada sa kamay ni Henderson ay tumusok sa Thousand Mass Sword ni Alvin. Habang ang sulok ng bibig ni Alvin ay ngumisi nang maisip niya na ang kanyang espada ay maaaring magpadala kay Henderson at ang kanyang espada ay lumipad palayo, isang nakakagulat na eksena ang naganap sa kanyang harapan. Natigilan kaagad ang pag-irap sa gilid ng bibig niya. Sa pagkalito, nakita niya na ang espada sa kamay ni Henderson ay tila talagang kayang sirain ang lahat ng mga moog. Habang ang Thousand Mass Sword sa kanyang kamay ay itinaas at nawasak, ang espada ni Henderson ay tumagos sa true energy na tinakpan niya ng kanyang Thousand Mass Sword at dumaan din sa espada. Matapos mabutas ang Thousand Mass Sword, ang malatwig, makitid, tatlong talampakang talam ay humampas sa kanya na tila ito ay naging isang makamandag na ahas. Ito ay napakabilis na ito ay ganap na mabangis. Kakaibang mag-aaral. Sa loob ng oras na aabutin para sa isang tama ng kidlat, ang espiritual na enerhiya ni Alvin ay mabilis na tumalsik at bumulwak sa kanyang kaliwang mata upang i-activate ang kanyang strange pupil. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumaba ang bilis ng espada ni Henderson sa larangan ng paningin ng kanyang kaliwang mata. Sinunggaban ng pagkakataon sa haba ng kidlat, mabilis siyang umiwas sa gilid sa isang segundo ngunit gayon paman, huli pa rin siya ng isang hakbang. Ang espada ni Henderson ay dumampi sa kanyang braso at napunit ang kanyang robe nang bumulwak kaagad ang sariwang dugo. Sabay-sabay itong tumusok sa kanyang katawan ng malalim. Ang nakatusok, nakakadurog ng puso ay agad na umakyat sa kamalayan ni Alvin sa pamamagitan ng kanyang mga nerbiyos, na naging sanhi ng kanyang paghinga kaagad. Sa sumunod na sandali, mabilis siyang umatras. Si Henderson, sa kabilang banda, ay hindi sinamantala ang pagkakataong ito para habulin siya. Sa isang mapagmataas na paraan, tumingin siya kay Alvin mula sa itaas na may mga mata na puno ng panunuya. Alvin, hindi ka gaanong kahanga-hanga, hindi ba? Anong klaseng saint inscription iyon? Maaari talaga itong tumago sa Thousand Mass Sword. Kahit ano paman, ang Thousand Mass Sword ay isa pa ring Earth-rank primitive saint weapon. Sa sandaling naalala ni Alvin ang eksena kanina, ang kanyang puso ay napuno pa rin ng matagal na takot. Nang tingnan niya ang espada sa kamay ni Henderson, bakas sa kanyang mga mata ang mga bakas ng pangamba. Hindi lang pinansin ng espada ang impact force ng Thousand Mass Sword, ngunit tumagos din ito sa kanyang true energy at ng Thousand Mass Sword para umatake patungo sa kanya. May butas pa rin ang Thousand Mass Sword bilang patunay ng pananakit. Ang Thousand Mass Sword ay talagang natusok na. Huwag mong sabihin sa akin na iyon ang Penetration Saint Inscription. Napabuntong hininga ang isang alagad sa loob ng korte at napasigaw ng malakas. Ang inscription ng Penetration Saint. Sa sandaling umalis ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, ang buong eksena ay sumabog kaagad sa kaguluhan. Ang espada sa kamay ni Senior Brother Henderson ay talagang may nakasulat na 3-star Saint Inscription, ang Penetration Saint Inscription. Sa pagkakaalam ko, walang masyadong saint weapons na naka-inscribe ng 3-star saint inscription, kahit sa Merit Pavilion. Paminsan-minsan lang ito lilito. Tsaka, kadalasan, kapag lumabas na, kukunin agad ng elder sa loob ng court. Sa sekta, ang mga matataas na opisyal tulad ng mga elder sa loob ng korte at mas mataas ay karaniwang may kayamanan para makabili ng saint weapon na may nakasulat na 3-star saint inscription. Ang presyo ng saint weapon na nakasulat sa 3-star saint inscription ay karaniwang nagsisimula sa 1,000,000 merit points.
Ang grupo ng mga taong nanunood sa gilid ay ibinaon ang kanilang mga ulo sa isang talakayan. Ang mga titig na tumingin sila kay Henderson ay puno ng pagtataka. Parang pamilyar ang espadang iyon. Kahit papaano, habang tinitingnan ang espada sa kamay ni Henderson, sumimangot ang isang disipulo sa loob ng korte na tila may sinusubukang maalala. Sa sumunod na sandali, kumikinang ng husto ang kanyang mga mata habang sumisigaw siya ng malakas, naaalala ko na ngayon. Iyan ang espada ng ating Elder Rohan mula sa inner court. Minsan akong sinuwerte nang makitang ginamit ni Elder Rohan ang espadang ito noon. Isang saint weapon na may nakasulat na 3-star saint inscription ay hindi magkakaroon ng duplicate sa Moonit's Word Illumination sect. Maliban sa pag-aari ni Elder Rohan. Ang espada ni Elder Rohan. Wala pa akong narinig na si Henderson ay may anumang relasyon kay Elder Rohan. Bakit niya dala ang espada ni Elder Rohan? Maraming mga alagad sa loob ng korte ang nagulat kay Henderson. Marahil ay si Henderson ay lihim na kinuha ni Elder Rohan bilang kanyang direktang disipulo. Sa pagkakaalam ko, ang mga matataas na opisyal ng sekta ay gustong kumuha ng mga mahuhusay na disipulo mula sa labas ng korte ng palihim. Kapag lamang ang mga alagad na ito sa labas ng korte ay nakapasok na sa loob ng korte, pagkatapos ay mabubunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan, sigaw ng isang disipulo sa loob ng korte. Narinig ko na ito dati. Mukhang si Henderson ay dapat na lihim na sinanay ni Elder Rohan, dagdag ng isa pang disipulo sa loob ng korte. Rohan. Agad na nagliwanag ang mga mata ng mga manunood nang marinig nila ang usapan sa pagitan ng grupo ng mga alagad sa loob ng court. Nakalipat na ba si Elder Rohan? Sa kasamaang palad, hindi ito death duel. Si Cedric, ang outer court elder, na nasa eksena mula sa simula at nagtago sa gilid na nanunood ng labanan, ay malamig na ngumiti. Gayunpaman, kahit na ito ay hindi isang duel ng kamatayan, na may awayan sa pagitan nina Elder Rohan at Clark, ang gobernador ng lungsod ng Mount Hill City, hindi niya kailanman bibitawan si Alvin ng ganito kadali. Ang awayan nina Rohan at Clark ay hindi lihim sa Moon Illumination sect. Sa makatuwid, matapos malaman na si Alvin ay nanggaling sa Mount Hill City, si Cedric ay naghihintay na makita siyang harapin ang kanyang kapahamakan. Si Cedric ay walang iba kundi ang outer court elder na natalo ng 300,000 sa merit points kay Alvin mahigit isang buwan na ang nakalipas. Sa loob ng isang buwan o higit pa, pinapanood niya si Alvin at hanggat nang ahas siyang umalis sa sekta, binalak niyang agad siyang patayin. Sa kasamaang palad, sa lahat ng oras na ito na pinapanood niya si Alvin, ni minsan ay hindi siya umalis sa sekta upang magsanay. Si Elder Rohan. Si Wyatt, ang deacon sa labas ng korte, ay ngumisi rin. Ngayong nagsimula ng kumilos ang mga tauhan ni Elder Rohan, si Alvin ay mapilayan, kung hindi siya mamamatay. Sa posisyon ni Henderson sa panlabas na hukuman, dadanasan lamang niya ang parusang hindi masyadong magaan o masyadong mabigat kahit napilayin niya si Alvin. Kahit na si Alvin ay isang mahuhusay na martial cultivator, hindi na siya magiging karapat-dapat sa Moon Illumination sect kung siya ay baldado. Gayunpaman, si Henderson, sa kabilang banda, ay magiging napakahalaga pa rin, kaya walang pag-aalinlangan, hindi siya paparusahan ng Moon Illumination sect ng ganoon kabigat. Siyempre, kung si Henderson ay nangahas na patayin si Alvin, mahihirapan din siyang makatakas sa kamatayan. Iyon ay dahil ito ang panuntunan ng Moon Illumination sect. Kung may sino mang mabubuhay pa rin kahit na pagkatapos nilang pumatay, ang prestihiyo ng Moon Illumination sect ay makokompromiso at walang sino man ang magbibigay ng masama tungkol sa mga patakaran ng sekta sa hinaharap. Alvin. Si Mosley ay naruroon din sa eksena na may pinanibik na kumikinang sa kanyang mga mata. Nalaman din niya ang katotohanan na si Alvin ay mula sa Mount Hill City at ang tungkol sa awayan sa pagitan ni Elder Rohan ng inner court nitong 3 buwan na pumasok siya sa Moon Illumination sect. Sa makatuwid, naramdaman din niya na hindi papayagan ni Henderson si Alvin ng ganito kadali. Hindi tulad ng dati, nangangati na si Mosley kay Alvin na baldado para maging madali para sa kanya na patayin siya minsan at magpakailanman. 3-star Saint Inscription, ang Penetration Saint Inscription. Ang espada ni Rohan.
Bahagyang naging libingan si Alvin. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na si Rohan ay talagang magpapahiram ng kanyang espada kay Henderson para sa kapakanan ng laban sa kanya. Gayunpaman, ang puwersa ng 3-star Saint inscription na ito ay nagpagulo pa rin sa kanya. Sa huling pagkakataon nang pumunta siya sa Merit Pavilion, hindi siya nakatagpo ng kahit anong Saint weapon na may nakasulat na 3-star Saint inscription noon. Kung hindi, binili niya ang isa para sa kanyang sarili. Paalang na hakbang. Paalang na kidlat slice. Si Henderson, na nakarinig kung paano ibinuhos ng nakamasid na mga disipulo sa loob ng korte ang pinagmula ng espada sa kanyang kamay, ay muling kumilos sa sandaling iyon. Nang kumilos siya sa pagkakataong ito, ang target ng espada sa kanyang kamay ay ang kanang kamay ni Alvin na nakahawak sa Thousand Mass Sword. Parang gusto niyang putulin ang kanang braso ni Alvin sa isang hiwa lang. Sa harap ng kabangisan ni Henderson, si Alvin ay naging libingan ng sabay-sabay. Agad niyang na-activate ang kanyang strange pupil. Ang isang tuloy-tuloy na daloy ng espiritual na enerhiya ay patuloy na naipon sa kaliwang mata ni Alvin, na naging sanhi ng paglitaw ng isang maliit na whirlpool sa kanyang kaliwang mata. Ang bilis ng pag-ikot ng whirlpool ay patuloy na lumalakas at sa huli, halos umabot na ito sa limitasyon nito. Sa oras na ito, wala siyang choice kundi gamitin ang kanyang strange pupil. Habang ang tao ay nirerango ang pangatlo sa panlabas na sekta, ang lakas ni Henderson ay orihinal na makapangyarihan. Dagdag pa sa espada na may nakasulat na 3-star Saint inscription, ang Penetration Saint inscription, walang paraan si Alvin para harangan ito. Na-activate ang strange pupil, spatial manipulation. Sa segundong iyon, ang espada sa kamay ni Henderson ay inilipat din sa isang tabi, palayo sa kanang braso ni Alvin. Habang nakahinga ng maluwag si Alvin, nabigla siya nang makitang ang titig na tinitingnan siya ni Henderson ay tila may pahiwatig ng paghahayag. Gayunpaman, walang bakas ng gulat na tila matagal na niyang alam na mangyayari ito. Nalaman na ba niya ang tungkol dito? Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang tumaas ang isang nagbabantang premonition sa kanyang puso. Alvin, malamang na namatay si Fred sa ilalim ng iyong spiritual secret tactic, hindi ba? Ang iyong spiritual secret tactic ay talagang kapansin-pansin hanggang sa puntong maaari mo na talagang ilipat ang horizontal lightning slice na inilabas ko ng buong lakas ko. Gayunpaman, oras na para matapos ang lahat ng ito ngayon. Ang True Energy Voice Transmission ni Henderson ay tumusok sa kanyang eardrums, na sumasalamin sa nalalapit na pakiramdam na bumabagabag kay Alvin. Sa sumunod na sandali, napagtanto ni Alvin na ang isang dilaw na papel na may makapal na nakasulat na may serye ng mga komplikadong marka ay lumitaw sa kabilang kamay ni Henderson. Ito ay isang Dao Talisman. Nang malaman ng karamihan na ito ay isang Dao Talisman, ganoon din si Alvin. Nang ang Dao Talisman ay pumutok sa tagiliran ni Alvin sa pamamagitan ng pagkawalang galaw, si Henderson, na nakamamatay kay Alvin, ay biglang sumigaw ng malakas, "Lumabas ka!" 1471. Lumabas. Halos sa sandaling iyon nang sabihin iyon ni Henderson, umalangaw-ngaw sa hangin ang isang echo ng "lumitaw." Ang huli ay inihayag ni Alvin. Nang ang True Energy Voice Transmission ni Henderson ay pumasok sa tainga ni Alvin, isang pakiramdam ng nakakatakot na premonition ay agad na bumangon sa kanyang puso. Agad niyang itinaas ang kanyang bantay. Sa sandaling nakita niya si Henderson na inilabas ang Dao Talisman, alam niya kung bakit napaka-confident ni Henderson. Lumabas na gusto ni Henderson na gamitin ang Dao Talisman laban sa kanya. Siyempre, naniniwala siya na hindi maglalakas loob si Henderson na patayin siya gamit ang Dao Talisman, ngunit tiyak na maglalakas loob siyang pilayin siya ng ganoon. Marahil, ito ang tunay na intensyon ni Henderson pagkatapos ng lahat. Sa makatuwid, nang ilabas ni Henderson ang Dao Talisman, hinawakan din ni Alvin ang isang Dao Talisman na may pagtaas ng kanyang kamay. Ang pangalawang Dao Talisman ni Henderson ay bumaril patungo sa kanya pagkatapos niyang i-activate ang puwersa nito sa salitang, "appear", si Alvin ay sumigaw din ng, "appear", sa napakadelikadong sandaling iyon upang i-activate ang puwersa ng Dao Talisman sa kanyang sariling kamay. Ang isang hindi nakakasakit na Dao Talisman ay maaaring i-activate nang hindi ito kailangang itapon.
Sa himpapawid, ang Dow talisman na itinapon ni Henderson ay sumabog sa loob ng ilang segundo, na naging 4 na guhit ng matalim na sinag na napakabilis bago sumulpa at patungo sa 4 na paa ni Alvin na parang pilit na tinatanggal ng mga ito ang kanyang 4 na paa sa kanyang katawan. Madaling maisip ng isang tao na kung nakuha ng 4 na bahid ng matalim na sinag na ito ang kanilang nilalayon, tiyak na magiging isang lumpo si Alvin. Ang 4 na bahid ng matalim na sinag ay napakabilis kaya kakaunti lamang sa mga nanunood ang nakakakita nito ng malinaw. 2-star offensive na Dow talisman. Si Cedric, ang Outer Court Elder, ay isa sa iilang tao na malinaw na nakikita ang trajectory ng 4 na strike. Agad na lumiwanag ang kanyang mga mata nang makita niyang si Henderson ang nag-activate ng 2-star offensive na Dow talisman. Ang puwersang nilalaman nito ay katumbas ng pag-atake na ginawa ng isang powerhouse ng Mastery Saint Rudiment stage. Ang ilang iba pang matatanda sa labas ng korte ay biglang natakot. Hindi nila akalain na magiging ganito kalupit si Henderson hanggang sa puntong gagamit talaga siya ng Dow talisman para pilayin si Alvin. Alvin, nakatadhana kang maging lumpo pagkatapos ng araw na ito. Ang deacon sa labas ng korte, si Wyatt, ay may matingkad na ngiti sa kanyang mukha na para bang nakikinita na niya si Alvin na natanggal ang kanyang 4 na paa. Kung si Alvin ay baldado, walang alinlangan na ito ay isang masayang balita para sa kanya at sa kanyang pamangkin. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga nakakakita sa trajectory ng 4 na strike ng matalim na sinag na nagmula sa 2-star offensive na Dow talisman ay malinaw na biglang nanigas. Sa isang iglap, napansin nilang nawala si Alvin sa kanilang mga mata. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi nila alam kung paano niya nagawa iyon. Ito ay isang 3-star Divine Strider talisman. Di nagtagal, ang isa sa mga matatanda sa labas ng korte ay sumigaw ng malakas, bilang ang unang natanto sa wakas kung ano ang nangyayari. Kanina lang, narinig din niya kung paano sumigaw si Alvin nang lumitaw, kaya napagtanto niya na nag-activate din siya ng Dow talisman. Ang tanging Dow talisman na makapagpapawala kay Alvin sa harap ng kanyang mga mata ay isang Divine Strider talisman na 3 bituin pataas. 3 stars ang pinakamataas na antas ng Dow talisman sa Moon Illumination sect. Bilang resulta, sigurado siya na ang ginamit ni Alvin ay isang 3-star Divine Strider talisman. Kahit na ang 3-star Divine Strider talisman ay nagkakahalaga ng 300,000 merit points at masyadong mahal para bilhin ng ordinaryong Outer Court Disciple, si Alvin ay hindi ordinaryong Outer Court Disciple. Nakakuha siya ng halos 2 milyong merit points mahigit 1 buwan na ang nakalipas, kaya hindi siya mahihirapang bumili ng 3-star Divine Strider talisman. Isang 3-star Divine Strider talisman. Nang marinig ang bulalas ng matandang iyon sa labas ng korte, ang mga mukha ni Cedric at Wyatt ay naging seryoso kaagad. Imposible. Sa larangan ng pagsasanay, si Henderson, na nakakita kung paano nalampasan ng 4 na matalim na sinag na kanyang pinakawalan ang kanilang target sa sandaling mawala si Alvin, ay nabigla sa kanyang mga mata na hindi makapaniwala. Nang sa wakas ay huminto si Henderson matapos mabaril sa malayo dahil sa pagkawalang galaw, isang nakakatakot na kalmadong boses ang tumunog sa kanyang tainga, walang imposible. Matapos ay activate ang 3-star Divine Strider talisman, si Alvin na ang bilis ay katumbas ng Paramount Saint Rudiment stage powerhouse ay lumitaw sa gilid ni Henderson na parang multo. Bang! Bago na pagtanto ng mga taong nanunood sa eksena kasama ang ilang elder sa labas ng korte kung ano ang nangyayari, ang buong katawan ni Henderson ay pinalipad na sa isang malakas na pagsabog. Tulad ng isang palaso na umalis sa bowstring, siya ay marahas na bumagsak sa lupa sa pagkabalisa. Sampal. Nang magpumigla si Henderson na tumayo, isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang isang nagninangas na palm print ay lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos dumura ng isang bibig ng dugo na may mga piraso ng ngipin palabas, kinagat ni Henderson ang natitira sa kanyang mga ngipin at inihayag, "Alvin, lumaban tayo ng marangal kung mangangahas ka." Anong uri ng katapangan ito para gumawa ng palihim na pag-atake sa akin? Nang marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila ang kanyang mga salita, isang kakaibang ekspresyon ang agad na gumapang sa kanilang mga mukha. Hiniling ba niya kay Alvin na lumaban ng marangal sa kanya?
Sinabi ba niya na si Alvin ay gumawa ng palihim na pag-atake sa kanya? Hindi ba siya ang unang gumamit ng Dao Talisman kanina? Sobrang walang hiya si Henderson. Gaano siya kalakas ng loob na sabihin ang mga ganyang bagay? Sa ngayon, tinitikman lang siya ni Alvin ng sarili niyang gamot. Isang disipulo sa loob ng korte ang sumulyap kay Henderson ng may panghahamak at sinabi. Ang ibang mga alagad sa loob ng korte ay lubos na sumang-ayon sa kanya. Maging ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay iniyuko din ang kanilang mga ulo sa kanyang mga salita. Nadama nilang lahat na si Henderson lamang ang dapat sisihin. Kagalang-galang. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang gawin iyon? Umalangaw-ngaw ang malamig na ungol ni Alvin sa buong larangan ng pagsasanay, ngunit walang sino man ang nakakakita ng bakas ng kanyang figure. Matapos ay activate ang 3-star Divine Strider Talisman, ang bilis ni Alvin ay katumbas ng isang Paramount Saint Rudiment Stage Marshal o isang Dao Cultivator. Higit pa rito, maaari itong tumagal ng 15 minuto. Kapag siya ay gumagalaw, walang sino man maliban sa mga elder sa loob ng court mula sa Moon Illumination Sect o mas mataas ang makakahuli sa kanyang landas. Ang ilang mga elder sa labas ng korte ay maaari lamang makahuli ng natitirang bakas ng isang imahe ng kumilos si Alvin. Maliban doon, hindi nila makita ng malinaw ang figure ni Alvin. Sampal. Isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang kabilang bahagi ng mukha ni Henderson ay namamaga rin, na naging sanhi ng kanyang buong mukha na naging parang ulo ng baboy. Wala nang makita ang gwapong mukha niyang iyon. Alvin, paano mo ako pinapahiya sa ganoong paraan? Alam mo ba kung sino ang aking amo? Ngumuso si Henderson. Hindi ako interesadong malaman kung sino ang iyong Panginoon, ngunit alam kung gusto mo akong pilayin. Kung gayon, mapilayan din kita. Ang boses ni Alvin ay labis na walang awa, labis na nakakatakot kay Henderson kaya namutla kaagad ang kanyang mukha bago siya nagmamadaling tumawag, aaminin ko. Gusto niyang aminin ang kanyang pagkatalo. Sa kasamaang palad bago lumabas ang salitang pagkatalo sa kanyang mga labi, isa na namang sampal ang natamo niya mula kay Alvin at napilitang lunukan pabalik ang salita bago pa man ito makalabas sa kanyang bibig. Kasunod ng pagtatangkang iyon, sa tuwing gusto niyang ibuka ang kanyang bibig para aminin ang kanyang pagkatalo, siya ay puputulan ng sampal ni Alvin. Sa huli, naging ganap siyang masunurin. Alvin, kung hindi mo ako lampoint, ipinapangako ko na hindi na ako lalaban sa iyo. Sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng iba, si Henderson ay ganap na sumuko. Natakot siya. Kung siya ay baldado ni Alvin, wala na siyang hinaharap na hinaharap. Sa harap ng krisis na ito na may kaugnayan sa kanyang kinabukasan, walang pagpipilian si Henderson kundi yumuko ang kanyang mayabang na ulo. Hindi na ba ako lalaban? Napangisi si Alvin na may pang-aalipusta. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Sa ngayon, ganap niyang hawak ang kapangyarihan ng awtoridad sa kanyang kamay. Sa bilis na katumbas ng isang Paramount Saint Rudiment Stage Powerhouse, magagawa niyang manginig sa takot si Henderson sa pamamagitan lamang ng kanyang bilis mag-isa. Sa lahat ng martial arts sa mundo, ang bilis lang ang dealbreaker, lalo na noong napakabilis ni Alvin ngayon. Isusumpa ko ito ngayon. Sa takot na bigla siyang atakihin ni Alvin, dali-daling binasag ni Henderson ang balat sa kanyang daliri at nanumpa sa isang panunumpa ng dugo, ang Tribulation Oath, na hindi na siya lalaban sa kanya sa hinaharap. Boom! 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 Siyam na dumadagandong ang umalangaw-ngaw, na nakabingi sa mga tainga habang sila ay tumutugma sa panunumpa ni Henderson. Kahanga-hanga ang iyong resolusyon. Muling ngumisi si Alvin. Gayunpaman, ngayon, halos pilayin mo ang aking 4 na paa at ginawa mo pa akong sirain ang aking mahalagang 3-star Divine Strider Talisman. Sa palagay mo ba ay lahat ng bagay mula ngayon ay mapapawalang bisa lamang sa pamamagitan ng iyong panunumpa? Huminga ng malalim, sumagot si Henderson, maaari kitang bayaran ng 3-star Divine Strider Talisman. Makatuwiran lang na tumbasan mo ako ng 3-star Divine Strider Talisman. Higit pa rito, kung gusto mong pangalagaan ang iyong 4 na paa, gusto kong makita kung gaano ka sinsero noon, walang pakialam na dagdag ni Alvin.
Kahit nangangati siyang pilayin ang apat na paa ni Henderson para matikman ang sarili niyang gamot, sa sandaling maalala niya na ang punong salarin ng bagay na ito ay si Rohan at na walang magbabago kahit napaili niya si Henderson, ibinasura niya kaagad ang ideya at gumawa ng isa pang solusyon. Pangangikil. Anong gusto mo? Tumingin si Henderson kay Alvin ng mapagbantay. 1,000,000 merit points para bilhin muli ang iyong apat na limbs, walang pakialam na sagot ni Alvin, sa tingin ko ang iyong apat na limbs ay karapat-dapat sa maraming merit points na ito, hindi ba? 1,000,000 merit points. Sa sandaling umalis ang mga salita sa bibig ni Alvin, ang buong pulutong ay nagkagulo. Diyos ko! Ang Alvin na ito ay talagang may gana sa pagkain. Humingi talaga siya ng 1,000,000 merit points mula kay Henderson. Maraming mga alagad sa loob ng korte ang nag-click sa kanilang mga dila bilang hindi pagsang-ayon. Halata namang nabigla sila sa mga hinihingi niya. Nanghingi si Senior Brother Alvin ng napakaraming merit points, ngunit sa palagay ko ay hindi kaya ni Senior Brother Henderson na kunin iyon, hindi ba? Maraming mga alagad sa labas ng korte ang bumulong-bulong sa mga mukha na nakatulala. Maging ang mga elder at deacon sa labas ng korte na naruroon sa pinangyarihan ay nagulat sa labis na kahilingan ni Alvin. 1,000,000 merit points. Wala ni isa sa kanila ang nakakakuha ng ganoon karaming merit points ng sabay-sabay. Kahit na alam ni Henderson na si Alvin ay hihingi ng napakataas na presyo, hindi rin sumagi sa isip niya na magkakaroon siya ng ganoong takot na gana, humihingi ng 1,000,000 merit points kaagad. Sabay-sabay, naging malungkot ang mukha ni Henderson. Wala akong ganoon karaming merit points. Siyempre, alam kong wala kang ganoong karaming merit points. Dapat mo na lang tanungin ang taong humiling sa iyo na makabuo ng mga merit points na iyon. Sa tingin ko wala siyang dahilan para hindi bayaran ang halagang ito para ibalik ang iyong apat na paa, hindi ba? Napangiti si Alvin. Kahit na hindi niya pinapansin ang relasyon mo at niya, bibigyan pa rin niya ng kaunting mukha ang iyong Panginoon at may gagawin para sa iyo para sa pagtulong sa kanya na gawin ito, hindi ba? Sinabi ni Alvin kay Henderson sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission. Ialam mo talaga ang tungkol dyan. Natigilan si Henderson. Lumalabas na matagal nang alam ni Alvin ang tungkol sa kanyang background. Sa sandaling iyon, biglang bumangon sa kanyang puso ang isang pakiramdam ng paghadlang. Tito, mukhang kailangan mong magsakripisyo sa pagkakataong ito. Sa ngayon, ang mukha ni Henderson ay puno ng kawalan ng pag-asa at isang mapait na ngiti. Isumpa mo na ibibigay mo sa akin ang 1,000,000 merit points at isang 3-star Divine Strider Talisman bukas. Kung hindi mo gagawin, mapaparusahan ka ng parusang kulog hanggang sa maangkin ka ng kamatayan. Napatingin si Alvin kay Henderson. 1472. Binitawan lamang ni Alvin si Henderson pagkatapos niyang manampo gamit ang Tribulation Oath, ang 99 Heavenly Tribulation. Ang bilis na ito ay talagang kamangha-manghang. Si Alvin, na tinulungan ng 3-star Divine Strider Talisman na nagbigay sa kanya ng bilis ng isang powerhouse ng Paramount St. Rudiment Stage, ay nagsimulang maglakad-lakad sa labas ng court matapos manampa si Henderson at umalis. Siya ay napakabilis hanggang sa punto na ang mga matatanda sa labas ng korte ay halos hindi makahuli ng anumang bakas ng kanyang paggalaw. Gayunpaman, ang epekto ng 3-star Divine Strider Talisman ay may limitasyon sa oras. Matapos maglakad-lakad sa labas ng court ng ilang sandali, nawala ang epekto at bumalik si Alvin sa kanyang orihinal na estado. Samantala, ang balita ng pagkatalo ni Alvin kay Henderson ay kumalat din sa inner court na parang bagyo, na muling nagpapataas ng katanyagan ni Alvin. Bagamat si Henderson ay isa lamang outer court disciple, siya ay nirerango sa ika-66 sa Earth ranking ng 9 sect alliances. Nahigitin pa ng kanyang katanyagan ang ilan sa mga ordinaryong elder sa loob ng korte sa Moon Illumination sect. Gayunpaman, ang isang tulad niyan ay natalo ni Alvin, isang alagad sa labas ng korte na kakapasok lang sa sekta mahigit 3 buwan na ang nakalipas. Matagumpay ding pinalitan ni Alvin si Henderson at nirerango ang ika-66 sa Earth ranking. Si Henderson, sa kabilang banda, ay nakipagpalitan ng mga lugar kay Alvin at nasa ika-79 na ranggo sa Earth ranking. Ang posisyong ito ay orihinal na pagmamay-ari ni Fred.
Ang katanyagan ni Alvin ay lumaganap sa inner court at naging sanhi ng marami sa mga disipulo sa loob ng court na mag-click sa kanilang mga dila bilang hindi pagsang-ayon. Sa lahat ng panahon, ang mga nagmula sa City Governor's Estate ng Mount Hill ay kadalasang may masamang wakas kapag nakaharap sa mga tauhan ni Rohan. Gayunpaman, ang Alvin na ito ay naglagay sa mga tauhan ni Elder Rohan sa isang hindi magandang posisyon. Siya ay talagang hindi isang simpleng tao. Maraming mga alagad sa loob ng korte na alam ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Elder Rohan sa loob ng korte at ng gobernador ng lungsod ng Mount Hill City na umiling habang tinatalakay nila ito. Ang balita tungkol kay Henderson na posibleng maging disipulo ni Rohan ay nagsimula na ring kumalat. Nang sabihin at tapos na ang lahat, napahiya si Rohan. Sa tirahan ni Rohan sa inner court. Smack! Isang galit na Rohan ang nagtaas ng kanyang kamay at hinaampas ang batong mesa sa kanyang harapan, nabasag ito. Isang 3 bituin na Divine Strider Talisman at 1,000,000 merit points. Siya ay may malaking gana. Hindi ba siya natatakot na sumabog? Napakalaki ng gana niya noon pa man. Nabalitaan kong nakakuha siya ng halos 2,000,000 merit points mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Napabuntong hininga si Henderson. Tito, alam kong hindi ka nasisiyahan sa bagay na ito. Ngunit, nanumpa na ako, paalala ni Henderson habang nakatingin kay Rohan. Little Henderson, huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin na sirain ang iyong sumpa. 3-star Divine Strider Talisman lang ito at 1,000,000 merit points, tama ba? Mayroon pa akong ganoon karami at least. Huminga ng malalim si Rohan, naging mas mainit ang kanyang ekspresyon nang tumingin siya kay Henderson. Gayunpaman, hindi nabawasan ang galit sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Gayunpaman, ang Alvin na iyon ay talagang matapang. Ang lakas ng loob niyang talunin ka hanggang sa ganito. Sa pagtingin sa magkabilang gilid ng mukha ni Henderson na namamaga pa rin, galit na tanong ni Rohan, Little Henderson, huwag mong sabihin sa akin na hahayaan mo ito. Uncle, alam ko ang ibig mong sabihin, pero nanumpa ako na hindi ko na siya lalabanan sa hinaharap. Dahil dito, pakiusap huwag mo na akong ilagay sa mahirap na lugar, Tito. Ayokong matamaan ng kamatayan ng 99 Heavenly Tribulation. Natural, alam ni Henderson ang ibig sabihin ni Rohan. Walang pag-aalinlangan na sinusubukan niyang kaladkarin siya sa gulo na ito para sabay nilang labanan si Alvin. Sa sandaling ito, pinagsisisihan niya ang pagsunod kay Rohan bago ito. Kung hindi niya kailangang magdusa ng labis na kahihiyan ngayon. Bagaman hindi siya nagdusa ng anumang material na pagkawala, ang kahihiyan ay higit pa sa sapat upang bumaba ang kanyang posisyon sa panlabas na hukuman. Alam kong nanumpa ka, ngunit si Vice Sec Leader Zhang. Ang mga mata ni Rohan ay kumikinang ng maliwanag sa 1 segundo. Gayunpaman, nagambala siya ni Henderson bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Uncle, kung ano man ang gustong gawin ni Master ay wala akong desisyon. Dahil nanumpa ako na hindi ko sasalungat kay Alvin, natural, hindi ko rin sisirain ang apoy sa harap ni Master. Kung hindi, ituring akong lumabag sa Tribulation Oath, at baka tamaan ako ng lightning penalty. Wala kang dapat sabihin. Ipapaalam ko kay Vice Sec Leader Zhang ang tungkol sa bagay na ito. Sa tingin ko ay hindi niya pababayaan ang isang taong nagpahiya sa kanyang direktang disipulo. Baka sa mukha ni Rohan ang pagngisi ng marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Sumulyap si Henderson kay Rohan nang walang pakialam at hindi nagsalita. Kung ito ang kaso, hindi siya maituturing na labag sa kanyang panunumpa. Uncle, ang 3-star Divine Strider Talisman at 1,000,000 merit points. Paalala ni Henderson kay Rohan habang nakatingin sa kanya. Hindi sigurado kung sinasadya niya iyon. Maglilipat ako ng 1.4 milyong merit points sa iyo. Pumunta ka at bumili ng 3-star Divine Strider Talisman mula sa Merit Pavilion. Tungkol naman sa dagdag na 100,000 merit points, kunin mo ito bilang kabayaran ko sa iyo. Tutal, ako ang humiling sa iyo na labanan si Alvin. Kinuha ni Rohan ang kanyang crystal card at naglipat ng 1.4 milyong merit points kay Henderson. Sige. Tumango si Henderson. Nasiyahan siya sa pagiging matino ni Rohan.
Pagkaalis ni Henderson, agad na naging seryoso ang mukha ni Rohan. 1.4 milyong merit points ang nawala ng ganoon lang. Isang kasinungalingan kung sasabihin niyang wala man lang siyang nararamdamang sakit. Ang kanyang buong kayamanan ay umabot lamang ng bahagyang higit sa 1.6 milyong merit points. Sa isang kisap lang ng mata, halos 70% na ang nawala sa kanya. Alvin, ako, si Rohan, ay mahihirapang kumain o matulog kung hindi ka mamamatay. Bulong ni Rohan sa sarili habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Sa susunod na iglap, sinimulan ni Rohan ang kanyang utak na makaisip ng solusyon na makakaalis sa kanya kay Alvin minsan at magpakailanman. Kinaumagahan, hinanap ni Henderson si Alvin. Not bad. Tinupad mo talaga ang iyong salita. Matapos matanggap ang 3-star Divine Strider Talisman at 1 milyong merit point mula kay Henderson, tumango si Alvin bilang kasiyahan. Napangiti si Henderson nang marinig ang kanyang mga sinabi. Hindi ba niya matutupad ang kanyang salita? Siya ay nanumpa gamit ang Tribulation Oath, ang 99 Heavenly Tribulation, hindi siya mabubuhay kung hindi niya tutuperin ang kanyang pangako. Matapos maipasa ni Henderson ang Dao Talisman at merit points kay Alvin, hindi na siya nanatili at umalis kaagad. Bagamat siya ay nanumpa na hindi nalalaban kay Alvin, hindi ito nangangahulugan na haharapin niya ito ng may mahinahong puso. Sa sandaling ito, ayaw niyang magkaroon ng anumang bagay kay Alvin. Para sa kanya, si Alvin ay walang pinagkaiba sa isang bangungot. Buti na lang bumili ako ng 3-star Divine Strider noong nagpunta ako sa Merit Pavilion dati. Kung hindi, mahihirapan akong makatakas sa kritikal na sitwasyon kahapon. Sa sandaling maalala ni Alvin ang pangyayari kahapon, nakaramdam pa rin siya ng bakas ng takot. Kung hindi dahil sa 3-star Divine Strider Talisman, hindi niya maiiwasan ang nakakasakit na Dao Talisman na itinapon ni Henderson kahapon. Ang nakakasakit na Dao Talisman na iyon ay isang 2-star offensive na Dao Talisman. Nang sumabog ang enerhiyang nasa loob nito, maihahambing ito sa pag-atake ng isang powerhouse ng Mastery Saint Rudiment stage. Mukhang hindi ko mai-save ang merit points ko at hindi ko mabibili ang Dao Talisman. Huminga ng malalim si Alvin bago siya umalis sa kanyang maliit na patio at nagtungo sa Merit Pavilion ng Moon Illumination Sect. Hindi tulad ng kanyang nakaraang paglalakbay sa Merit Pavilion, karamihan sa mga alagad sa loob ng korte doon ay nakilala siya sa pagkakataong ito. Nang dumating si Alvin sa Merit Pavilion, hindi siya nanatili sa unang antas ng Merit Pavilion, ngunit agad siyang umakyat sa hagdan. Ang kanyang destinasyon ay ang ikatlong antas ng Merit Pavilion. Ang ikatlong antas ng Merit Pavilion ay kung saan ipinagbili ang Dao Talismans. Nang dumaan siya sa ikalawang antas ng Merit Pavilion, napansin ni Alvin na hindi si Elder Gary ang naka-duty kaya umakyat siya sa ikatlong antas. Alvin. Ang mga taong naka-duty sa ikatlong antas ng Merit Pavilion ay ang dalawang deacon sa loob ng korte mula sa kanyang huling paglalakbay. Nang makita nila si Alvin, medyo naging komplikado ang kanilang mga tingin. Narinig din nila ang balita kahapon. Natalo na niya ang powerhouse ni Henderson the Earth Ranking na maaaring isang disipulo ng Inner Court na si Elder Rohan at nangikil ng 1 milyong merit points at isang 3-star Divine Strider Talisman mula sa kanya. Nang marinig nila ang malatag na pag-uugali ni Alvin, bigla silang natahimik. Tila walang sino man na may tulad na pag-uugali na tulad ng Tog na umiral noon sa kasaysayan ng Moon Illumination Sect. Tumango si Alvin sa dalawang tao bago inilabas ang kanyang spatial ring at pumasok sa ikatlong antas ng Merit Pavilion. Sa pagkakataong ito, bukod sa pagbili ng 3-star Divine Strider Talisman, nakabili na rin siya ng dalawang 3-star Golden Energy Talisman. Gusto niyang bumili ng mga nakakasakit na Dao Talisman, wala siyang nakitang 3-star offensive na Dao Talismans. Sa huli, bumili siya ng dalawang 2-star offensive na Dao Talisman sa halip. Sa kasalukuyan, mayroon siyang dalawang 3-star Divine Strider Talismans, dalawang 3-star Golden Energy Talismans at dalawang 2-star offensive na Dao Talismans sa kanyang pag-aari.
Si Alvin, na gumastos ng 900,000 merit points, ay hindi maiwasang magtanong nang nasa pasukan na siya ng ikatlong antas ng Merit Pavilion. Excuse me, I wonder kung bakit walang 3-star offensive daw talisman sa ikatlong antas ng Merit Pavilion. Kapag na-activate na ang 3-star offensive na daw talisman, ang lakas nito ay katumbas ng buong pag-atake ng isang martial o daw cultivator sa Paramount Saint Rudiment stage. Natural, ito ay katumbas lamang ng isang ordinaryong martial o daw cultivator sa Paramount Saint Rudiment stage. Walang 3-star offensive na daw talisman sa ating Moon Illumination sect. Umiling ang isa sa mga deacon sa loob ng korte. Sa lahat ng daw talismans, pinakamahirap na gumuhit ng mga nakakasakit na daw talismans. Bagamat ang mga nakakasakit na daw talismans ay maglalaho sa isang kisap mata lamang, ang halaga nito ay hindi isang bagay na maihahambing ng Divine Strider talismans at ng Golden Energy talismans. Kung gusto mong bumili ng 3-star offensive na daw talismans, kailangan mong pumunta sa headquarter ng 9 Sect Alliances, ang sabi ng isa pang deacon sa loob ng korte. Ang punong tanggapan ng 9 Sect Alliances. Natigilan si Alvin. Ang punong tanggapan ng 9 Sect Alliances ay matatagpuan sa pinakamalaking lungsod sa distrito ng 9 Sect Alliances, Hanyang City. Kung gusto mong bumili ng 3-star offensive na daw talisman, kailangan mong pumunta sa Hanyang City, sagot ng Inner Court Deacon na unang nagsalita. Sige, tumango si Alvin bago muling nagtanong, alam ba ninyong dalawa kung saan nakatira si Elder Gary? Matapos malaman ang tungkol sa lokasyon ng tirahan ni Elder Gary mula sa dalawang deacon sa loob ng korte, umalis si Alvin sa Merit Pavilion at nagtungo sa Inner Court. Ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa Inner Court mula noong dumating siya sa Moon Illumination sect. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng panloob at panlabas na mga korte ay ang kapaligiran ng paglilinang nito. Ang intensity ng Heaven and Earth Spirit Energy ay malayong mas mayaman kumpara sa Outer Court. Bukod dito, ang Heaven and Earth Spirit Energy ay lalalim lamang kapag mas malalim ang pumasok sa Inner Court. Maliwanag na nasa gitna ng ari-arian ng Moon Illumination Sect ang 7th grade Saintstones Reserve ng Moon Illumination Sect. Hindi naging mahirap para kay Alvin na malaman ito. Ang Heaven and Earth Spirit Energy ay magiging mas mayaman kapag mas malapit ito sa Saintstones Reserve. Bukod doon, ang panloob na korte ay mas malaki rin kaysa sa panlabas na korte. Umabot ito hanggang sa nakikita ng mga mata. Kasunod ng direksyon ng dalawang diakono sa loob ng korte, dumating si Alvin sa silangang distrito ng panloob na hukuman. Ang mga tirahan ng mga matatanda sa loob ng korte ay matatagpuan dito. Maraming malalaking mansyon at estatwa ng mga dakilang hayop dito. 1473. Pinahinto ni Alvin ang isang dumaang disipulo sa loob ng korte at magalang na nagtanong, Senior Brother, alam mo ba kung aling mansyon ang pag-aari ni Elder Gary? Iyon ang isang iyon, sabi ng alagad sa loob ng korte habang itinuro ang isang mansyon sa hindi kalayuan. Salamat, Senior Brother, mabilis na nagpasalamat sa kanya si Alvin at tinungo ang mansyon. Hinahanap ng isang alagad sa labas ng korte si Elder Gary. Bahagyang nagulat ang disipulo sa loob ng korte matapos niyang makita ang Outer Court Disciple Identity Token sa baywang ni Alvin. Sa Moon Illumination Sect, ang agwat sa pagitan ng isang Outer Court Disciple at isang Inner Court Elder ay parang hindi madaanan na gulf. Logically speaking, hindi dapat magkaroon ng anumang interaksyon sa pagitan ng dalawa. Hinarang si Alvin ng isang matandang lalaki nang makarating siya sa mansyon ni Gary. Senior, ito ba ang mansyon ni Elder Gary? Magalang na tanong ni Alvin habang nakatingin sa payat na matandang nakatayo sa kanyang harapan. Bakit mo hinahanap ang aking young master? Sagot naman ng matanda na may kasamang tanong. Young master. Natigilan si Alvin sa sinabi ng matanda bago niya napagtanto na ang young master na tinutukoy ay si Gary. Maaari mo ba akong tulungang magpasa ng mensahe? Sabihin lang na ang isang alagad sa labas ng korte, si Alvin, ay gustong makita si Elder Gary, nakangiting sabi ni Alvin. Ikaw si Alvin. Nagningning ang mga mata ng matanda nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Malinaw na narinig niya ang tungkol kay Alvin. Agad siyang tumingin sa baywang ni Alvin.
Mas tumpak, tinitingnan niya ang Outer Court Disciple Identity Token na nakasabit sa baywang ni Alvin. Nagutos si Young Master na dalhin ka kung hahanapin mo siya, sabi ng matanda habang inakay niya si Alvin papasok. Hindi inaasahan ni Alvin na magiging ganoon kaasikaso si Elder Gary. Nakaramdam siya ng bahagyang paggalaw. Kasunod ng pangunguna ng matanda, nakita ni Alvin si Elder Gary sa likod bahay ng mansyon. Si Elder Gary ay time na nagdidilig sa hardin ng gulay sa kanyang likod bahay. Masyado siyang abala sa kanyang gawain kaya hindi niya napansin ang kanilang pagdating. Young Master, andito si Alvin, magalang na sabi ng matanda habang nakatingin kay Gary. Alvin. Agad na napatigil si Elder Gary sa kanyang ginagawa nang marinig niya iyon at lumingon kay Alvin. Ikaw talaga, maliit na bata. Ano ngayon? Simula nang hinanap mo ako. May maitutulong ba ako? Nakangiting tanong ni Gary. Talaga, may kailangan ako ng tulong mo, Elder Gary. Tumango si Alvin. Gaya nga ng kasabihan, hindi bibisita ang isang Buddhist na templo ng walang dahilan. Hindi niya hahanapin si Gary ng walang dahilan. Habang nag-uusap sina Alvin at Gary, ang matandang lalaki na nanguna kay Alvin ay tahimik na umatras. Dati, sinabi ko sa iyo na pumunta ka sa akin kung kailangan mo ng tulong. Talagang tutulungan kita kung nasa aking kapangyarihan. Inimbitahan ni Gary si Alvin na maupo sa harap ng isang stone table at binuhusan siya ng isang tasa ng tsaa. Salamat, Elder Gary. Nagpasalamat si Alvin sa kanya bago niya direktang sinabi ang layunin ng kanyang pagbisita. Elder Gary, naparito ako para magtanong sa iyo ngayon. Sa loob ng Moon Illumination Sect, mayroon bang Saint Inscription Master na maaaring mag-inscribe ng 3-star Saint Inscription sa Saint Weapons? Oo. Tumango si Gary. Sa aming Moon Illumination Sect, karamihan sa mga senior officials sa sect na mas mataas ang rango sa mga elder sa loob ng court ay mayroong Saint Weapon na may 3-star Saint Inscription. Lahat ng Saint Weapon na ito ay nagmula kay Elder Bale. Si Elder Bale. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Si Elder Bale ay ang nag-iisang 3-star Saint Inscription Master sa ating Moon Illumination Sect. Bukod dito, isa rin siyang revered elder ng Moon Illumination Sect. Ang kanyang status ay kapantay ng Vice Sect Leader. Maging ang Sect Leader at ilang mga powerhouse ng Saint Stage ay magalang sa kanya kapag nakita nila siya dahil sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan bilang isang Saint Inscription Master. Sa bagay na iyon, kahit na ang ilang Vice Sect Leader sa Moon Illumination Sect ay hindi maikukumpara sa kanya, sabi ni Gary. Hindi nagulat si Alvin dito. Ang 3-star Saint Inscription Master ay makakatanggap ng espesyal na pagtrato kahit na sa isang 6th rate na puwersa, lalo pa ang isang 7th rate na puwersa tulad ng Moon Illumination Sect. Hindi ko alam kung posible para sa akin na hilingin kay Elder Bale na tulungan akong isulat ang isang Saint Inscription sa isang Saint Weapon. Tanong ni Alvin matapos siyang huminga ng malalim. Siya ay may umaasang ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin kay Gary. Ito ang layunin ng kanyang pagbisita. Mula nang makita niya ang kapangyarihan ng espada ni Rohan na may nakasulat na 3-star Saint Inscription, ang Penetration Saint Inscription, gusto niyang isulat din ang Penetration Saint Inscription sa kanyang Sun Shooting Bow. Kung ito ay nakasulat sa kanyang busog, ang mga putok ng arrow gamit ang kanyang Sun Shooting Bow ay magkakaroon ng isang malakas na kakayahan sa pagtagos. Ang isang shot ay sapat na upang maarak ang lahat. Gayunpaman, kahit na may mga Saint Inscription Master sa Dao Martial Saintland na maaaring mag-inscribe ng Saint Inscription sa Sun Shooting Bow, hindi inakala ni Alvin na magagawa ito ng sinuman sa Inscription Master sa Moon Illumination Sect. Kaya naman naisipan ni Alvin na isulat ang Penetration Saint Inscription sa bowstring ng Sun Shooting Bow. Bagamat magiging mahirap pa rin ang pag-ukit sa bowstring ng Sun Shooting Bow na ginawa mula sa ugat ng 5-clawed Devil Dragon, mas simple pa rin ito kaysa sa pagsulat sa Sun Shooting Bow mismo. Inscribing Saint Inscription. Anong uri ng Saint Inscription ang gusto mong isulat ni Elder Bale? Curious na tanong ni Gary. Ang inscription ng Penetration Saint. Diretsong sinabi ni Alvin. Ang Penetration Saint Inscription.
Ang 3-star Saint inscription sa espada ni Rohan. Alam ni Gary na ang Saint inscription sa espada ni Rohan ay ang Penetration Saint inscription. Oo. Tumango si Alvin. Ang pinakamalakas na Saint grade martial tactic na nililinang ko ay archery. Kung maisusulat ko ang Penetration Saint inscription sa aking archery set, ang lakas ng aking mga arrow ay tataas ng husto dahil sa kakayahang tumagos nito. Kapag na-activate na ang Penetration Saint inscription pagkatapos ng inscription, tiyak na madaragdagan nito ang iyong lakas, sabi ni Gary. Gayunpaman, hindi magiging madali na hilingin kay Elder Bale na tulungan kang mag-inscribe ng 3-star Saint inscription. Star Saint inscription. Naghanda si Alvin para dito. Ang mga may mataas na kasanayan ay karaniwang may sariling mga quirks. Dahil dumating ka sa inner court, dadalhin kita para bisitahin si Elder Bale. Sisikapin ko ang lahat para kumbansihin siya, ngunit hindi ko magagarantiya na papayag siya. Pinaalalahanan ni Gary si Alvin ng maaga. Naiintindihan ko. Tumango si Alvin. Kung ganoon, pumunta na tayo sa mansyon ni Elder Bale, sabi ni Gary habang siya ay tumayo. Natural, natuwa si Alvin na may sapat na pakialam si Gary sa kanyang pakikipagrelasyon kaya agad siyang dinala kay Elder Bale. Pagkatapos umalis sa mansyon ni Gary, nalaman ni Alvin ang higit pa tungkol kay Elder Bale mula kay Gary. Nalaman niya na ang buong pangalan ni Elder Bale ay Arvin Bale, at pumasok siya sa Moon Illumination Sect 30 taon na ang nakararaan. Nang sumali siya sa Moon Illumination Sect, isa na siyang Paramount Saint Rudiment Stage powerhouse at isang hakbang na lang mula sa pagpasok sa Saint Stage. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming taon, siya ay nasa Paramount Saint Rudiment Stage pa rin. Napakahirap talagang makapasok sa Saint Stage. Nalampasan ko na ang Paramount Saint Rudiment Stage 20 taon na ang nakararaan, ngunit hindi ko pa rin kayang tumawid sa huling hakbang. Hindi napigilan ni Gary na mapabuntong hininga nang magsalita siya tungkol sa cultivation base ni Arvin. Katulad ni Arvin, ang kanyang cultivation base ay natigil sa Paramount Saint Rudiment Stage. Hindi siya nakagawa ng isang pambihirang tagumpay at pumasok din sa stage ng Saint. Bagamat ang Paramount Saint Rudiment Stage at ang Saint Stage ay isang hakbang lang ang pagitan, ang pagkakaiba sa lakas ay isang mundong hiwalay. Ang pinakamahina na powerhouse ng Saint Stage ay madaling pumatay ng isang dosenang powerhouse ng Paramount Saint Rudiment Stage na nagtutulungan. May kasabihan sa Dao Martial Saintland, bago pumasok sa stage ng Saint Rudiment, ang isa ay parang manok o aso. Kapag nakapasok na ang isa sa stage ng Saint Rudiment, para silang mga manok at aso na umakyat sa langit. Malinaw nitong inilarawan ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tao sa stage ng Saint at ng isang taong wala sa stage ng Saint. Natural, mayroon ding pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga taong nasa tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage. Sa mga salita ni Gary, hindi siya ang kapareha ni Arvin. Ang Saint Weapon sa mga kamay ni Arvin ay isang Earth Rank Primitive Saint Weapon na may nakasulat na 3 3-star Saint inscriptions. Ito rin ang numero 1 Saint Weapon sa Moon Illumination Sect. Gamit ang Saint Weapon na iyon, ang lakas ni Arvin ay maihahambing sa ilang Vice-Sect leader sa Moon Illumination Sect. Dapat pansinin na ang ilang Vice-Sect leader sa sekta ay kalahati na ng paa nila sa stage ng Santo. Sila ang may pinakamalaking potensyal sa sekta na makapasok sa stage ng Saint. Ang kulang lang sa kanila upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay ay isang pagkakataon. Ang Half-Saint Stage ay tumutukoy sa mga nasa pagitan ng tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage at ng Saint Stage. Sila ay mas malakas kaysa sa mga nasa tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage ngunit mas mahina kaysa sa mga nasa Saint Stage. Isang Saint Weapon na may nakasulat na 3 3-star Saint inscriptions. Matapos marinig ang tungkol sa Saint Weapon ni Arvin, hindi napigilan ni Alvin na ilabas ang kanyang dila. Sobra-sobra. Alvin, kahit nahanda si Elder Bale na isulat ang 3-star Saint inscription, ang Penetration Saint inscription, para sa iyo, malamang na gusto niya ng milyon-milyong merit points bilang bayad, paalala ni Gary kay Alvin bago sila dumating sa mansyon ni Arvin. Naiintindihan ko. Tumango si Alvin. Mentally prepared din siya para doon. Elder Bale,
Mayroon pa akong 1.1 milyong merit points sa aking mga kamay. Kung kulang ako, maaari mo bang hiramin? Tumingin si Alvin kay Gary at sinabing, ibabalik ko ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Ito ay isang maliit na bagay, sabi ni Gary na may bahagyang ngiti. Matapos ipaalam ng mga tao sa mansyon ni Arvin ang kanilang pagdating, dinala sina Alvin at Gary sa pangunahing bulwagan ng maluwag na mansyon. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mga pinaggapasan sa kanyang mga pisngi ang nakatayo sa pangunahing bulwagan, nakakunot ang noo na tila may malalim na iniisip. Elder Bale? Andito si Elder Gary, sabi ng nanguna kina Alvin at Gary sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya si Arvin. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin habang matamang nakatitig sa medyo may edad na lalaki. Maaari kang umatras sa ngayon. Ibinuko ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga kilay at kumakaway ng paalis. Pagkatapos, tumingin siya kay Gary. Elder Gary, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Si Elder Bale. Hindi naglakas loob si Gary na magdamag sa harap ni Arvin, bahagyang yumuko siya habang itinuro si Alvin at ipinakilala siya, ito si Alvin mula sa labas ng court. Ang dahilan kung bakit ako pumunta ngayon ay para dalhin siya dito. 1474. Alvin. Nang marinig ni Arvin ang mga salita ni Gary, agad na lumipat ang kanyang mga mata kay Alvin. Ikaw ba ang Alvin na naging sanhi ng kaguluhan sa labas ng korte sa loob ng 3 buwan ng pagsali sa sekta? Binabati ni Alvin si Elder Bale. Sa oras na ito, yumuko rin si Alvin kay Arvin. Dapat pahalagahan ka ni Elder Gary dahil kaya mo siyang dalhin dito. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Arvin nang hindi nagpapatalo. Elder Bale, naparito ako upang humingi ng tulong sa iyo sa pagsulat ng Penetration Saint inscription sa aking Saint Weapon, diretso ring sabi ni Alvin. Ang inscription ng Penetration Saint. Umiling si Arvin matapos marinig iyon. Kung dumating ka para sa Penetration Saint inscription, natatakot akong dumating ka ng walang kabuluhan. Kailangan kong palawakin ang maraming pagsisikap para makapagsulat ng 3-star Saint inscription. Kaya naman depende sa mood ko kung gusto kong mag-inscribe ng 3-star Saint inscription o hindi. Depende ba sa mood niya? Nang marinig iyon ni Alvin, hindi sinasadyang kumunat ang gilid ng kanyang bibig. Siya ay talagang isang napakahusay na tao sa kanyang court. Elder Bale, parang nag-aalala ka na hindi ka makakapag-inscribe ng 3-star Saint inscription sa aking Saint Weapon. Kung ganoon nga ang kaso, makatitiyak ka, na pagpasyahan kung hayaan kang mag-inscribe sa bowstring ng bow ko sa halip na bow, casual na sabi ni Alvin habang nakatingin kay Arvin. Sa tingin mo ba mapipilitin mo akong pumayag? Sabi ni Arvin habang kalmadong nakatingin kay Alvin. Baka sa tono niya ang pagkadismaya. Si Gary na nakatayo sa gilid ay ngumiti ng pilit. Akala niya ay masyadong nagmamadali si Alvin. Kahit siya ay nakakakita sa pamamagitan ng kanyang taktika sa pag-usad, lalo pa si Elder Bale. Elder Bale, bakit hindi tayo tumaya? Sabi ni Alvin, kumukurap, habang unti-unting nabuo ang ngiti sa kanyang mukha. Anong taya? Mahinang tanong ni Arvin. Kung maaari mong isulat ang isang Saint inscription sa aking Saint Weapon bow, kahit na ito ay isang 1-star Saint inscription lang, kung gayon ay talo ako. Kapag natalo ako, bibigyan kita ng 1,000,000 merit points. Paano yan? Sabi ni Alvin habang nakatingin kay Arvin. 1,000,000 merit points. Ang kabutihang loob ni Alvin ay nabigla kay Gary, maging si Arvin ay nagulat nang muli niyang sinulyapan si Alvin. Sigurado ka? Bagamat si Arvin, bilang nag-iisang 3-star Saint Inscription Master sa Moon Illumination Sect, ay walang kakulangan sa merit points, wala siyang dahilan para tanggihan ang taya ni Alvin dahil pinilit niyang mamigay ng 1,000,000 merit points. Kahit na ito ay isang heaven rank Saint Weapon, tiwala siyang magagawa pa rin niya itong isulat. Hindi sumagi sa isip niya na maaaring hindi niya magawa ito sa Saint Weapon ni Alvin. Elder Bale, pangako ba iyon? Nakangiting tanong ni Alvin. Tama iyan. Tumango si Arvin. Elder Bale,
hindi ko pa nasabi ang halagang babayaran mo kung matalo ka, pero mabilis kang pumayag. Tanong ni Alvin, nagulat. Hindi ako magpapatalo. Malaki ang tiwala ni Arvin. Hindi siya maglalakas loob na magsalita kung ito ay ibang bagay, ngunit siya ay may tiwala tungkol sa Saint Inscription daw. Bagaman si Elder Bale ay lubos na kumpiyansa, kailangan ko pa ring sabihin ang presyo na kailangan mong bayaran kung matalo ka. Kung talagang hindi mo maisulat ang isang Saint Inscription sa aking Saint Weapon Bow, mangyaring tulungan akong isulat ang Penetration Saint Inscription sa bowstring ng aking Saint Weapon ng libre, sabi ni Alvin habang nakatingin kay Arvin. Walang problema. Nangako kaagad si Arvin. Elder Bale? Hindi pa ako tapos magsalita, dagdag ni Alvin. Alvin, huwag umabot ng isang bakuran pagkatapos kumuha ng 1 pulgada. Sabi ni Arvin na nakakunot ang noo. Ang 1,000,000 merit points ay halos katumbas ng halaga ng isang Penetration Saint Inscription. Medyo nadismaya siya nang makita niyang sinadya ni Alvin na magdagdag sa taya kahit na hindi niya akalaing matatalo siya. Hindi pinansin ni Alvin ang mga salita ni Arvin at nagpatuloy sa pagsasabing, kung matatalo ka ni Elder Bale, bilang karagdagan sa isang libreng Penetration Saint Inscription, kailangan mong ituro sa akin ang Saint Inscription daw sa loob ng 1 buwan nang walang pinipigilan. Matapos marinig ang mga salita ni Alvin, hindi lamang si Gary ang natigilan, maging si Arvin ay natigilan. Ang Alvin na ito ay interesado sa Saint Inscription. Iyon lang. Elder Bale, handa ka pa bang tumaya? Nakangiting tanong ni Alvin habang nakatingin kay Arvin. Humph! Dahil gusto mong ibigay sa akin ang merit points mo, walang dahilan para tanggihan ko ito. Ngumuso si Arvin. Ilabas mo ang iyong Saint Weapon. Gusto kong makita kung anong uri ng Saint Weapon ang makapagbibigay sa iyo ng ganitong uri ng kumpiyansa. Hindi ako nagyayabang, ngunit kahit na ito ay isang Heaven Rank Saint Weapon, magagawa ko pa ring isulat ang Saint Inscription dito. Heaven Rank Saint Weapon. Nang marinig niya ang mga salita ni Arvin, hindi napigilan ni Alvin na tumawa sa loob. Ang isang Heaven Rank Saint Weapon ay wala sa harap ng Sun Shooting Bow. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Arvin at Gary, kinuha ni Alvin ang Sun Shooting Bow at iniharap ito sa kanilang dalawa. Napaawang ang bibig ni Gary nang makita niya ang kalawang na Sun Shooting Bow. Ang Saint Weapon na ito ay mukhang hindi magbibigay ng anumang hamon kay Elder Bale. Gayunpaman, ang ugali ni Arvin ay ganap na naiiba kay Gary. Gaya nga ng kasabihan, only insiders know the ropes. Nandito lang ang mga tagalabas para sumakay. Sa isang sulyap lang, nakita ni Arvin kung gaano pambihira ang busog ni Alvin. Isinasantibi ang bowstring lamang ay mas mahusay kaysa sa alinmang human rank saint weapons o earth rank saint weapons. Kinuha ni Arvin ang Sun Shooting Bow habang matamang nakatitig sa bowstring ng Sun Shooting Bow. Napabuntong hininga siya at nagtanong, Dragon Tendon iyon. Litid ng dragon. Nagulat si Gary sa mga salita ni Arvin. Bagamat maraming chismis tungkol sa mga dragon sa kasaysayan ng Dao Martial Saint Land, sa abot ng mundo, ang mga dragon ay isang maalamat na pag-iral. Gayunpaman, sinabi lang ni Arvin na ang bowstring ng bow ni Alvin ay gawa sa dragon tendon. Elder Bale, nakilala mo ba ito? Mukhang nagulat si Alvin. Hindi niya inaasahan na makikilala ni Arvin ang dragon tendon. Dapat tandaan na ito ang unang pagkakataon na may nakilala ang bowstring ng Sun Shooting Bow bilang dragon tendon mula nang pumasok siya sa Moon Illumination Sect. Sa Dao Martial Saint Land, walang kakulangan ng mga busog na may dragon tendon bilang bowstrings. Ang pinakamahirap sa mga iyon ay ang Heaven Rank Primitive Saint Weapons din. Parang ang iyong Saint Weapon ay isa ring Heaven Rank Saint Weapon, bulong ni Arvin. Heaven Rank Saint Weapon. Napatulala si Gary. Hindi niya inaasahan na kukuha ng Heaven Rank Saint Weapon si Alvin. Dapat tandaan na kahit ang Moon Illumination Sect ay hindi nagmamay-ari ng Heaven Rank Saint Weapon. Kahit na ang 9 Sect Alliances ay maaaring hindi kinakailangang nagmamay-ari ng Heaven Rank Saint Weapon. Heaven Rank Saint Weapon. Hindi sumagot si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Arvin.
Bagaman mahirap para sa akin na mag-inscribe ng Saint inscription sa isang heaven-rank primitive Saint weapon, hindi imposible. Talagang matatalo ka sa taya na ito. Si Arvin ay unilateral na inihayag ang kanyang tagumpay habang tinitingnan niya si Alvin. 1475. Elder Bale, hindi ba masyadong maaga para sabihin mo ito? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at ngumiti. Humph! Si Arvin ay huminga ng mahina at hindi pinansin si Alvin. Itinaas niya ang kanyang braso at kinuha ang isang napakapinong bakal na stylus. Ito ay ang Inscription Pen Dao Talisman Masters at Saint Inscription Masters na ginamit sa Dao Martial Saint Land. Mayroong dalawang dulo sa Inscription Pen. Ang isang dulo ay katulad ng isang ordinaryong Chinese brush habang ang kabilang dulo ay nakatutok. Ang inscription pen na naglabas ng malamig na aura ay napakapino na parang isang malaking karayom. Ito ay malinaw na ito ay ginawa mula sa hindi pangkaraniwang mga materyales. Sa Dao Martial Saint Land, ang mga inscription pens ay ikinategorya sa mga klase. Ang inscription pen sa kamay ni Arvin ay top-rated kahit sa buong Dao Martial Saint Land. Maaaring markahan ng kanyang inscription pen ang isang heaven-rank primitive saint weapon. Logically speaking, sa Dao Martial Saint Land, ang isang inscription pen na tulad niyan ay hindi dapat nasa kamay ng isang 3-star Saint Inscription Master. Kahit na ang 6-star Saint Inscription Masters ay maaaring hindi nangangahulugang nagmamay-ari ng isang inscription pen na tulad nito, hindi pa banggitin ang isang 3-star Saint Inscription Master. Ang dahilan kung bakit nagmamay-ari si Arvin ng naturang inscription pen ay dahil sa isang hindi inaasahang pagkikita. Siya ay nagkataon sa pamana ng isang 7-star Saint Inscription Master. Ang inscription pen ay naiwan din ng 7-star Saint Inscription Master. Dahil sa hindi inaasahang pagkikitang iyon at sa maraming pagsisikap, sa wakas ay nagawa niyang maging isang Saint Inscription Master. Hawak ang sun shooting bow ni Alvin sa isang kamay at ang inscription pen sa kabilang kamay. Tumingin si Arvin kay Alvin at nagtanong, hindi ko na kailangang subukang isulat ang isang Saint Inscription. Kung ang aking inscription pen ay may marka sa iyong Saint Weapon Bow, dapat ay maisulat ko ito. Hindi mo maitatanggi iyon, di ba? Siyempre, hindi ko itatanggi iyon. Sinabi ni Alvin ng may katiyakan, hanggat nakapag-iwan ng marka si Elder Bale sa aking busog, ituturing ko itong pagkatalo ko. Aaminin ko ang pagkatalo. Magaling. Tumango si Arvin, nasiyahan. Sa ilalim ng mga tingin ni na Alvin at Gary, ipinadala niya ang true energy sa inscription pen at itinutok ang matalim na dulo ng inscription pen sa sun shooting bow ng may bilis ng kidlat. Ang dalawang dulo ng inscription pen ay kakaiba rin. Ang matalim na dulo ay mukhang isang matulis na kono na ginamit ng Saint Inscription Masters upang isulat sa Saint Weapons. Para sa kabilang dulo, ito ay mukhang isang Chinese brush, at para sa Dao Talisman Masters na gumuhit ng Dao Talisman sa mga papel na talisman. Isang inscription pen ang ginamit ng parehong Saint Inscription Masters at Dao Talisman Masters. Naturally, ang Saint Inscription Master sa pangkalahatan ay hindi gumagamit ng kabilang dulo. Walang kurap na tinitigan si Gary sa eksenang nasa harapan niya. Na-curious siya kung sino ang huling tatawa. Hindi niya pinagkakatiwalaan si Arvin, ngunit ang kumpiyansa ni Alvin ang nagpakilo sa kanyang puso. Kung tutuusin, hindi natalo si Alvin mula nang pumasok siya sa Moon Illumination Sect. Hindi siya sigurado kung ang pagkakataong ito ay magiging exception. Tahimik na tumingin si Alvin. Bagamat hindi niya alam kung gaano pambihira ang inscription pen sa mga kamay ni Arvin, halos bulag ang tiwala niya sa sun shooting bow. Anong biro? Ang sun shooting bow ay gawa sa mga espesyal na materyales na maaaring gawing isang celestial supreme treasure. Talagang hindi madaling gawain ang mag-iwan ng marka dito. Hindi bababasa, hindi inisip ni Alvin na si Arvin ay may kakayahang mag-iwan ng anumang marka dito. Shoo! Ang inscription pen ay lumapag na parang kidlat, ang true energy na nakapaligid sa paligid nito ay parang maliliit na berdeng ahas. Sa pangalawang sulyap, ito rin ay tila mga bolts ng berdeng kidlat na gumagalaw sa paligid ng inscription pen. Hiyang! Nang lumapag ang inscription pen sa sun shooting bow, gumawa ito ng nakakatuwang tunog.
Samantala, itinuon ni Arvin ang kanyang tingin habang kinamayan niya ang kanyang kamay na may hawak ng inscription pen, na buong balak na mag-iwan ng marka sa sun shooting bow. Gayunpaman, ang mga resulta ay nag-iwan sa kanya na tulala nang igalaw niya ang kanyang mga kamay. Napansin niyang walang marka sa busog sa kamay niya. Paano? Paano ito posible? Gamit ang aking inscription pen, dapat ay makapag-iwan ako ng marka kahit na sa heaven rank primitive saint weapon. Huminga ng malalim si Arvin. Tumanggi siyang maniwala dito at sinubukang muli. Sa kasamaang palad, pareho ang resulta. Nabigo ang kanyang inscription pen na mag-iwan ng anumang marka sa sun shooting bow. Walang bakas ng anumang marka. Natigilan din si Gary. Sinulyapan niya si Alvin na may magkasalungat na emosyon pagkatapos niyang makabawi mula sa pagkagulat. Elder Bale, hindi ka nababalik sa iyong mga salita, hindi ba? Nakangiting tanong ni Alvin. Hindi sinagot ni Arvin ang tanong ni Alvin at nagtanong na may marangal na ekspresyon sa kanyang mukha, anong klaseng saint weapon ito? Isa ba ito sa Super Saint Weapon sa ROM or 10 Great Saint Weapons ranking sa Dow Marshall Saint Land? Hindi, hindi. Umiling si Alvin at mahinang nagsabi, ito ay isang saint weapon na hiniling ng aking master sa kanyang kaibigan na ipasadiya para sa akin 20 taon na ang nakakaraan. Siguradong hindi ito isa sa 10 pinakadakilang Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking. Sa kanyang mga salita, lumikha si Alvin ng isang peking master para sa kanyang sarili. Ang iyong Panginoon ay hindi isang simpleng tao dahil mayroon siyang isang kaibigan na maaaring pinuhin ng isang napakahusay na saint weapon. Ang mukha ni Arvin ay naging solemna nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nakahinga ng maluwag si Gary. Sa kabutihang palad, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig at hiniling kay Alvin na maging kanyang disipulo. Kung hindi, napahiya niya ang sarili niya. Hindi katakataka na tinawag lang niya ang gobernador ng lungsod ng Mount Hill City bilang guro at hindi guro. Sa totoo lang, mayroon na siyang napakalakas na master, naisip ni Gary sa kanyang sarili. Hindi naging mahirap para kay Gary na gumawa ng konklusyong iyon. Alam niya ang tungkol sa kakayahan ni Arvin. Batay sa mga salita ni Arvin, makakapag-inscribe siya sa isang heaven rank saint weapon. Ang katotohanan na pinaghihinalaan ni Arvin na ang saint weapon ni Alvin ay isa sa 10 pinakadakilang super saint weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking ay walang alinlangan na nagpatunay na ang kanyang saint weapon ay maihahambing sa super saint weapons. Tungkol naman sa koneksyon ni Alvin at ng city governor ng Mount Hill City, kamakailan lang niya nalaman ang tungkol dito. Wala akong alam dyan. Sa harap ng isang solemna na si Arvin, umiling si Alvin at malungkot na bumulong, ang matandang iyon ay hindi isang karampatang master. Palagi niya akong iniiwan, sinasabing ito ay upang sanayin ako. Ako ay nalinlang. Natural, si Alvin ay gumagawa lang ng kwento. Gayunpaman, naging ibang bagay ito nang marinig ito nina Arvin at Gary. Kung walang sun shooting bow, maaaring hindi sila maniwala sa mga salita ni Alvin. Gayunpaman, sa sun shooting bow na maihahambing sa isang super saint weapon, hindi nila maiwasang maniwala kay Alvin. Alvin, swerte ka at tinanggap ka ng ganitong master. Isang pagpapala. Paano mo masasabing nalinlang ka? Umiling si Gary. Iniisip ko kung anong uri ng tao ang makakapag-cultivate ng napakalaking freak na tulad mo. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng isang misteryoso at makapangyarihang master sa likod mo, sabi ni Gary. Tumango si Arvin bilang pagsang-ayon habang nakatingin kay Alvin at sinabing, Alvin, inaamin ko ang pagkatalo ko. Pagkalipas ng 3 araw, maaari kang bumalik upang kunin ang iyong saint weapon. Para sa pag-aaral ng saint inscription na daw, magsisimula tayo sa loob ng 3 araw. Bagamat wala siyang paraan para isulat ang sun shooting bow, lubos siyang kumpiyansa sa pagsusulat ng bowstring. Ito ay dahil hindi niya maisip kung saan ginawa ang sun shooting bow. Gayunpaman, natukoy na niya ang bowstring bilang dragon tendon. Dragon tendon. Gamit ang inscription pen ko, makakapag-inscribe pa rin ako kahit na dragon tendon ito ng 5-clawed divine dragon. Si Arvin ay napuno ng kumpiyansa.
Sa pamana na nakuha niya mula sa 7-star Saint Inscription Master, mayroong higit pa sa Saint Inscription daw, mayroon ding maraming mga lihim tulad ng mga sekreto ng mga Dragon Clan. Alam pa niya na ang 5-clawed Divine Dragons ang pinakamalakas sa mga Dragon Clan sa Dao Martial Saintland. Ayon sa mensaheng iniwan ng 7-star Saint Inscription Master, ang inscription pen na naiwan niya ay maaari pang mag-inscribe sa pinakamatigas na bahagi ng katawan ng 5-clawed Divine Dragon, ang Dragon Scale, pati na ang litid. Gayunpaman, hindi alam ni Arvin na ang Dragon Tendon sa kanyang mga kamay ay pagmamayari ng 5-clawed Divine Dragon. Matapos matanggap ang pangako ni Arvin, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin, at nagmamadali siyang nagpasalamat sa kanya. "Salamat, Elder Bale." Pagkatapos magpasalamat sa kanya, tumingin muli si Alvin kina Arvin at Gary at same time na sinabi, "May isa pa akong pabor na hihilingin kina Elder Bale at Elder Gary. Mangyaring huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa aking busog. Ayokong maging target ng lahat. Malaki ang posibilidad na maraming tao ang magnanasa at susubukang agawin ang kanyang sun shooting bow kung malalaman nilang ang kanyang busog ay maihahambing sa isang Super Saint weapon." "Hindi ako tanga," mahinang sabi ni Arvin. Natural, hindi niya natapos ang kanyang pangungusap ng malakas. Kahit na siya ay hanggal, hindi pa rin siya maglalakas loob na gawin iyon dahil maaaring masaktan nito ang amo ni Alvin. Bagamat hindi makumpirma ni Arvin ang pagkakaroon ng amo ni Alvin, mas gugustuhin niyang magkamali sa panig ng pag-iingat. "Huwag kang mag-alala." Ang sagot ni Gary ay mas direkta. Dahil nilayo ni Arvin na simulan ang pagtulong kay Alvin na isulat ang 3-star Saint Inscription, ang Penetration Saint Inscription, sa bowstring ng sun shooting bow, sina Alvin at Gary ay hindi nanatili. Pagkatapos nilang magpaalam kay Arvin, sabay silang umalis sa kanyang mansyon. Si Gary ay interesado sa peking amo ni Alvin. Sa kanilang paglalakbay pabalik, nagtanong siya kay Alvin Tian at tumugon siya ng naaayon. Gumawa siya ng isang peking master bilang proteksyon. Mula sa sandaling na pagpasyahan niyang ipakita ang pambihirang sun shooting bow, nagplano na siyang gumawa ng kwento tungkol sa isang peking master na magpapaingat kina Arvin at Gary kaya ito ay humadlang sa kanila na agawin ang kanyang pana. Bagamat hindi mukhang tusong tao sina Arvin at Gary, kailangan niyang maging mas maingat. Gaya nga ng kasabihan, maaaring kilala ng isang tao ang mukha ng isang tao ngunit hindi ang kanyang puso. Mas binantayan siya kaysa ibang tao dahil 2 beses na siyang nabuhay. Gusto ni Alvin na ibahin ang usapan kaya tumingin siya kay Gary at nagtanong, "Elder Gary, nang pumunta ako sa iyo, tinawag ka ng senior sa iyong mansyon bilang young master. Nakasama mo na ba siya ng matagal?" "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."